Sabi mo lang ayaw mo, at kinabukasan ay pinapangiti ni Binibini ang kanyang mukha, at ikinulong ka sa basement. At pinisil ang iyong baba, lay na munting demonyo, halik. Dahil pagkatapos mong magising ang iyong kakayahan, naging babae ka, sa araw ay mas kaunti, sa gabi ay mas marami, at bawat anyo ay minamahal ni Binibini. 2 taon at kalahati mula nang mag-ising ka, akala mo bilang isang babaeng mamamatay tao ay mabubuhay ka ng normal na buhay dito. Ngunit hindi mo inaasahan na isang iligal na dalaga na kumakain ng inihaw sa tabing daan, basta na lang iwinasiwas ang inihaw. Ang nagresultang enerhiya ng espada ay halos pumatay sa iyo. Lumalabas na ito ay mundong may mga kakayahan, at bawat tao ay giginising ng iba't ibang antas ng kakayahan. Habang pinapanood mo ang enerhiya ng espada na palapit sa iyong leg, biglang kumalat ang isang mainit na liwanag sa iyong buong katawan, at ang iyong lakas ay dumami ng 10 beses. Nagising ka ng SS level na kakayahan. Ngunit ang nakakasakit ng puso, kasabay ng paggising ng kakayahan, naging babae ka. Ngumiti ang dalaga sa harap mo, maganda ang iyong kakayahan. Darating akong muli sa iyo. Kinuha mo ang salamin at tiningnan ang iyong puting buhok na anyo. Bigla kang naiyak, yung 108 kong maliliit na halimaw di. Paano ako mabubuhay ng masaya sa hinaharap? Itim ang mukha kang sumakay ng taxi. Ngunit nang dumating ka sa isang sangandaan, palihim na tumingin ang driver sa iyong mukha sa rearview mirror, at lumitaw ang isang masamang ngiti sa kanyang mga labi. Makalipas ang 2.5 minuto, huminto ang sasakyan sa isang liblib at madilim na lugar. Bumaba ang driver, binuksan ang pintuan sa likod, at mumiti sa iyo ng nakakatakot. Babaeng munti, bumaba ka na. Hayaan mong alagaan ka ni Tito. Nagpakita ng takot ang iyong mukha. Ang iyong payat na katawan ay tila mas maliit sa harap ng driver. Habang pinapanood mo siyang may dalang kutsilyo at palapit ng palapit, bigla kang ngumiti. Naging gasuklay ang iyong mga mata. Pagkatapos ay pumitik ka ng daliri, at sa takot na mga mata ng driver, ginamit mo ang iyong tiyak na patay. Tapos na ang misyon. Sinagot mo ang iyong basag na telepono, may ekspresyong parang nag-ensayo ng sayaw. Mula sa kabilang linya, narinig mo ang boses ni siya, inilipat ko na ang bayad sa iyong account. Isang malaking halaga. At may bago ring misyon, napabuntong hininga ka ng bahagya. Mula nang magising ang iyong kakayahan. At mula sa isang inosenteng binata ay naging babae. Tuwing gabi ay nagiging isang mamamatay tao ka, at nagsasagawa ng mga misyon ayon sa utos sa telepono. Ngunit ngayon ay sinabi mo, hindi ko gagawin ang bagong misyon. Magreretiro na ako. Sa loob ng 2 taon at kalahati, nakatanggap ako ng mahigit 5,000 misyon. Pagod na ako. Tumahimik ang kabilang linya ng matagal, simple lang ang misyong ito. Ito na ang huling misyon. Mataas ang bayad. Gamitin mo ito bilang iyong pensyon. Pumanglabi ka. Gaano kataas? Hindi ako gagawa. Kung 1,000 OSEE. Nagninning ang iyong mga mata, sige, ipadala mo sa akin ang impormasyon. Pagkatapos ng tawag, huminga ka ng malalim at hindi agad tiningnan ang email. Sa halip, kumuha ka ng maliit na bote ng asul na likido mula sa bulsa ng iyong eye skirt, at nagpatak ng isang patak sa katawan ng driver. Nagpatak ka ng isa pa sa taxi. Makalipas ang 2.5 segundo, biglang nagliyab ang asul na apoy na parang paputok. Biglang nawala ang driver at ang sasakyan. Sa wakas magreretiro na. 2 bagay para sa tao. Gagawin pa rin ang trabaho ng boss. Bumuntong hininga ka, saka tumalikod na parang walang nangyari. Nakihalo ka sa dilim. Makalipas ang kalahating oras, sa banyo ng inuupahang bahay. Isang babaeng may puting buhok ang nakatitig sa sarili sa salamin na taranta. Napakaputi ng balat, tila puputok, maliit at maganda ang katawan. Ngayon, sa mapupulang mukha ay may mga patak ng tubig, mukhang napakabata at napaka-cute. Wala pang 1.5 metro ang taas, nakatayong parang powder spring, napaka-cute. Walang brand name, tumahimik ng matagal, hindi mo napigilan ang magreklamo. Nakakainis talaga. Ang basurang translation na ito ay yarararang pa. Ginawa akong cute na maliit na demonyo mula sa isang inosenteng binata. Nagmumura ka, nagpunas ng katawan, nagsuot ng pajama na may pattern ng pating, at lumabas ng banyo. Dumiretso sa kama. Matutulog ka na sana, biglang naalala may huling misyon pang hindi natapos. Kaya kinuha ang cellphone. Pangalan, Shen Yuan. Pagkakakilanlan, illegitimate na anak ng chairman ng Shenxi Group. Walang kakayahan, ordinaryong tao. Gantimpala, 1,000 Nakasulat ang kanyang talaan. Ang babaeng ito ay may masamang reputasyon. Mukhang inosente, pero lihim na gumawa ng maraming masasamang bagay. Nagpadala ng maraming tao sa langit. Nagtaka ka rin. Sa mundo, ang mga may kakayahang supernatural ay mga pambihira, ayon sa estadistika. Sa kasalukuyan, sa buong mundo ay 207 lang ang rehistradong may kakayahang supernatural. Kahit ang pinakawalang kwentang kakayahan, kapag nagising ay pwedeng maging superior. Siyempre, ito lang ang pampublikong datos. Ilang totoong may kakayahan?
Walang nakakaalam. Sa pag-execute ng misyon, ilang lang naman ang nakatagpo na may kakayahan. Dahil walang kakayahan, mas madaling patayin. 1 milyon ang retirement fund, sarap. Kasabay nito, sa isang maliit na villa, ay ang pangit ng pagkakakilanlan na ito. Sino mag-aakalang ang isang malaking binibini magiging illegitimate na anak? Sa malambot na malaking kama, isang babaeng may pink na buhok ang mukhang balisa, nakatitig sa kisam. Biglang, naging matigas ang kanyang mukha, pati boses naging malamig. Xiao Yu, protektahan kita. Sinumang mang-api sa'yo, papatayin ko. Sa susunod na segundo, bumalik ang mukha ng babae sa balisa, at nagsalita ng medyo walang magawa. Sister Shen, huwag mong gawin yan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Huwag nang gumawa ng masama. Ang saya ang pinakamahalaga. Kinabukasan, 12:00 ng gabi. Nakasuot ka ng maskara ng tigre, nakatayo sa isang puno. Nakita ang babaeng pumasok sa banyo. Gumalaw ka ng napakagaan, gumulong mula sa malambot na malaking kama. Lumabas ng kwarto, narinig ang tunog ng tubig. Naliligo. Medyo naiinis. May hawak na maliit na kutsilyo at scalpel. Nag-isip ka, saka tumalon pababa sa unang palapag. Tiningnan ang kape sa mesa, kinuha ang isang botelya ng gamot mula sa bulsa, at nagpatak ng isang patak. Pagkatapos gawin ang lahat, nagtago ka mismo sa kusina. Idnan, lason lang din naman. Tumango ka sa sarili, pero hindi mo maintindihan, bakit ang isang binibining tulad nito, wala namang espesyal na talento, ay nagkakahalaga ng 10 milyon? Nahulaan mo na ito ay order ng tinatawag na pamilya ng taga-suri. Ang anak sa labas na si Juan, para sa malaking pamilya ay isang kahihiyan. Hindi dapat mag-isip ng ganito ang isang mamamatay tao. Basta may nagbabayad, okay na. Basta hindi pumatay ng mabuting tao. Makalipas ang kalahating oras. Hindi uminom. Pinakinggan mo ang ingay sa sala at alam mong hindi ininom ni Shen Yueyu ang kape. Kinuha mo ang maliit na kutsilyo at handa kang sumugod para tapusin siya, pero narinig mo ang mga yapak na papalapit. Sayang, napakasarap ng kape pero walang uminom. Sobrang sayang. Si Shen Yueyu ay tila nagtatampo, dala-dala ang 2 tasa ng kape patungo sa kusina. Sa sandaling pumasok siya sa kusina, isang maliit na kutsilyo ang dumating sa napakabilis na bilis patungo sa kanyang leg. Matagal kang nagtago, di ka ba napagod? Gusto mo bang uminom ng kape? Tila handa si Shen Yueyu, sa kabila ng malaking pagkilos, ang kape sa kanyang kamay ay hindi tumalsik. Walang ekspresyon ang mukha, parang patay na tubig. Damn! Napamura ka sa isip, ang matinding panganib ay nagpaalerto sa'yo. Sabay mong inilabas ang maliit na kutsilyo at scalpel. Atakihin ang babaeng nakasuot ng pajama sa harap mo. Hindi mo inaasahan na mali pala ang impormasyon. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Saan nanggaling ang walang kakayahan na ito? Kahit na ang isang kapwa mamamatay tao na may kakayahan. Kung siya ang tinamaan ng unang kutsilyo, mamamatay din siya sa hilagang kanluran. Batay. Mabilis ka pala. Sa harap ng iyong matinding atake, si Shen Yueyu ay mumiti ng bahagya. Bawat hakbang ay perpektong naiiwasan. Ilang saglit lang, ang buong kusina ay sira na. Nasira ang mga kasangkapan, gumuho ang mga pader, tila babagsak na. Bata, magaling ka. Naging malamig ang mukha ni Shen Yueyu. Natapon na rin sa sahig ang kape. Itinaas niya ang 2 kamay na parang kutsilyo at sinugod ka. Patuloy na pag-atake, bawat galaw ay nakamamatay. Ang mga hampas ay bumagsak sa matigas na pader. Isang paglubog at may 6 na pulgadang hiwa sa pader. Ito ang kakilakilabot na kapangyarihan ng isang may kakayahan. May lakas na lampas sa ordinaryong tao. Sobra hindi ko siya mapatay. Naisip mong umatras. Bilang mamamatay tao, kung isang atake lang ay hindi tumama, dapat na umatras agad. Pero may tiwala ka sa sariling lakas. At ayaw mong palampasin ang 10 milyon na malapit na. Ngunit ang tunay na kakayahan ng tinaguriang walang kakayahang binibini ay sobrang lampas sa inaasahan. Sigurado kang hindi niya ginamit ang buong lakas, ni kalahati man lang. Kahit ikaw ay ganoon din. Bata, ano ang pangalan mo? Magaling ang husay mo. Nakuha mo ang aking pagkilala. Umiti si Shen Yueyu ng matamis, mukhang napaka-inosente. Huwag kang matakot. Noong una gusto kitang patayin agad, pero sa pag-isip, hindi maganda yon. Matatakot si Xiao Yu. Kung gusto mo, makipagkamay tayo, umupo at uminom ng kape. Pag-usapan natin ang magandang tanawin. Magsalita ka nga. Lalaki ka ba o babae? Bakit ka nag-aalala? Tumakbo ka palayo. Huwag kang tumakbo. May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ang kape na ito ay may pampatulog. Kapag naamoy mo, mahuhulog ka. Inumin mo para mawala. Sabi ko sa'yo iinom tayo ng kape, bakit hindi ka sumunod? Nagulat ako. Malakas ang resistensya ko. Ano itong kakaibang bagay, napakalakas. Munting bata. Bilang isang mamamatay tao, naglakas loob kang manatili dito at lumaban sa akin ng ganito katagal. Talentado ka. Masasabi bang may tiwala ka sa sarili? O mayabang? Ipapaliwanag ko.
Ang kape ko, kahit ikaw ay sa level na may kakayahan, kailangan ng oras para ma-detoxify. Patayin mo ako. Alam ko na. Sa huli, masyado akong mayabang. Ang ses level ay hindi walang talo. Mukhang ito na ang huli. Ako ay magretiro na, munting bata. Paano ko kayang patayin? Gumastos ako ng 10 milyon para mailabas ka. Ang daming laruan. Nakahiga ka sa gitna. Ngumiti si Shen Yuyu. Munting bata, matagal na kitang hinihintay. Gusto mong gumalaw? Wala kang lakas. Ikaw mismo ang nakipag-ugnayan sa Huajiulo para kumuha ng mamamatay tao para patayin ang sarili mo. Baliw ang babaeng ito. 10 milyon para pumatay ng sarili. Ang Huajiulo ay ang nangungunang organisasyon ng mga mamamatay tao sa mundo. Kahit mayaman o mahirap, lahat ay maaaring pumunta. Pero ang mga mamamatay tao ng Flower 9 Tower ay mga taong palalo at mapagmataas, hindi nila tatanggapin ang mga ordinaryong trabaho. Ang makapasok sa organisasyong ito ay bihirang para sa pera, karamihan ay para sa kasiyahan ng puso. Ikaw lang ang nagtatrabaho para sa pera. Huwag kang magsalita. Gusto kong marinig ang tibok ng iyong puso. Shen Yuyu ay may mabigat na tingin. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa iyong dibdib, marahang humihinga. Patayin mo ako. Baliw ka ba? Sigaw mo sa galit, namumula ang iyong mukha. Biglang bumilis ang tibok ng iyong puso, nakaramdam ka ng hiya. Ang bagay na ito, bilang isang mamamatay tao, kung mabigo ang pagpatay, kamatayan lang ang katapusan. Bakit ganito ang babaeng ito, baliw? Hindi ako baliw. Gusto ko lang pakinggan ang iyong damdamin. Shen Yuyu ay nagsalita ng malumanay. Hindi rin tumigil ang kanyang kamay, dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit na kutsilyo na kumikislap. Isinaksak niya ito sa iyong kaliwang hita. Ang pulang likido ay dumaloy palabas ng may tunog. Itinaas niya ang kanyang ulo. Inihilig niya ang kanyang ulo, may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Sa iyong tibok ng puso, narinig ko na gusto mong mamatay dahil sa sobrang dugo. Paano ang paraang ito? Nanigas ang iyong maliit na mukha, nanlaki ang iyong mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga salita ng babaeng ito na tila baliw. Nagtagal ka bago magsalita. Peklat, isang maliit na kutsilyo ang sumaksak sa iyong kanang hita. Gusto mo bang saksakin pa ng ilang beses? Mas mabilis kang mamatay, o? Sa malambot na tinig na iyon at sa matamis na ngiting iyon. Hindi mo na napigilan. Dahan-dahan, pakiusap, patawarin mo na ako. Ikaw ay sumumpa, kung makaligtas ka sa pagkakataong ito, tiyak na gagantihan mo ako sa hinaharap. Matinding ganti. Hindi pwede. Shen Yuyu ay nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan. Sa wakas ay umiling siya. Ipinatong niya ang kanyang buong katawan sa iyo, ibinaba ang kanyang ulo, magkadikit ang mga mukha. Ang dalawa ay nagtitigan sa pamamagitan ng maskara, naghaharap. Naririnig ng bawat isa ang paghinga ng isa't isa, at naaamoy ang kani-kanilang amoy ng katawan. Nagtataka ako kung ano ang hitsura mo. Ang mga mata ni Shen Yuyu ay naging mainit. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang inalis ang maskara ng tigre. Nang makita niya ang iyong mukha, tumigil siya saglit, parang may nakita siyang hindi ka panipaniwala. Ang iyong maputing maliit na mukha na may pamumula. Ang pinong maliit na ilong, at ang mga matang iyon na puno ng pagnanasa sa kanya. Matagal na panahon ang lumipas. Si Shen Yuyu ay may mga bituin sa kanyang mga mata na hindi mapigilan. Para siyang nakatagpo ng pag-ibig sa kanyang buhay, naging masyadong emosyonal. Ang cute-cute mo. Sa kabilang banda, lalo kang nakaramdam ng hiya, lalong namumula ang iyong mukha. Ano ba talaga ang gusto ng babaeng ito? Ang cute mo, gustong-gusto kita. Ang paghinga ni Shen Yuyu ay naging mabilis. Bigla siyang tumayo at hinugot ang dalawang maliit na kutsilyo. Sa susunod na segundo, walang pag-aatubili niyang sinaksak ang sarili niyang hita. Anong ginagawa mo? Ang lakas mo pero malapit ka ng kumalma. Tunay na isang may sakit na binibini. Pasensya na, taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ko inaasahan na ang pangalawang mamamatay tao ng siyam na palapag na bulaklak ay isang puting buhok na munting lolita. Kaya pala ang boses mo ay parang bata. Kasalanan ko yon. Kaya naman mas malakas ka pa. Ganito kalinaw nang binibini ang kanyang sariling sikreto. Pero ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Gusto mo bang maging kasintahan ko? Bibigyan kita ng pera. Nanatiling tahimik ka. Unti-unting namula ang iyong mukha. Simula ngayon, ikaw ay akin na. Impossible. Hindi ako papayag na maging tambay sa pera ng babae. Sa buong buhay ko, hindi yon mangyayari. Isa akong mamamatay tao na walang damdamin. Hindi mo kailangang sumang-ayon. Ang sabi ko, ikaw ay akin, kaya ikaw ay akin. Lane, hindi ka pumayag. Sino bang nagsabi na ikaw ang paborito kong tipo? Sa kalaunan, magiging akin ka. Hindi mo inaasahan na mali ang impormasyon. Siya pala ay isang yandere at sobrang lakas sa laban. Isang tasa ng kape ang nagpahilo sa iyo at nalantad mo ang iyong pagkatao bilang pangalawang mamamatay tao ng siyam na palapag na bulaklak, si Kim Xiaolu.
Nakahiga ka doon, pinipisil niya ang iyong pisngi, at parang gusto pang ang kagatin. Namula ang iyong tenga, pero matigas ang iyong bibig. Wala kang sinabing kahit isang salita, pumikit ka na lang. Ngumiti si Shen Yuyu. Hindi nakapagtataka na ikaw ang pangalawa sa ranggo ng mga mamamatay tao. Ganyan ka ka-high and mighty. Tumayo siya at pumunta sa aparador. Anong gagawin ng babaeng ito? Napuno ng hindi magandang pakiramdam ang iyong puso. Pagsisisihan mo ang iyong pagkakamali ngayong araw. Kung hindi dahil sa iyong kapabayaan, hindi ka mapapahamak ng ganito. Sa susunod, dapat handa ka ng mabuti. Makalipas ang ilang minuto, nakangiting sabi ni Shen Yuyu, Kimu, munting sinta. Ano sa tingin mo ang babagay sa kanya? May hawak siyang cat ears headband at isang lolita dress. Humakbang siya papalapit sa iyo, iniindayog ang cat ears headband, parang nagtatanong, parang nagmamayabang. Biglang nag-freeze ang iyong isip. Translated as block 174 tandang bawas 175. Translated as block 176. Translated as block 177. Nakabukas ang bibig na hugis o may kaunting takot sa mga mata, hindi nagsasalita. Pinili ko para sa'yo. Nakaupo si Shen Yuyu sa tabi ng kama, dahan-dahang hinihila ang iyong sombrero. Una ay isinuot ang tenga ng pusa sa kanya, pagkatapos ay kinuha ang lolita. Hindi mo na kaya. Mabilis kang umiwas ng usapan. Sandali, maraming dugo sa iyong binti. Kumindat si Shen Yuyu. Ah, ito ba? Inilapag niya ang gamit sa kama. Bigla niyang hinugot ang ilong at itinapon sa sahig, pagkatapos ay humawak ng isang malaking espiritu. Tigil! Muli kang sumigaw. Ano? Tumingin siya. Maligo ka muna at gamutin ang sugat. Nakiusap ang iyong mga mata sa kanya. Susunod ako sa'yo. Tumango si Shen Yuyu na parang may naintindihan at lumabas ng kwarto. Makalipas ang 2.5 minuto, hindi na talaga siya bumalik. Kumibot ang iyong mga mata. Dahan-dahan kang bumangon, pinulot ang 2 punyal na may dugo sa sahig. Nang lumabas ka ng pinto, nakita mo ang isang babaeng nakasuot ng pulang pambahay na nakatayo at nakatingin sa'yo. Nagtagpo ang inyong mga mata. Umiti ka ng medyo awkward. Magandang gabi. Wala kang balak lumaban ngayon. Wala ka ring kakayahan dahil hindi pa tuluyang nawawala ang epekto ng kape. Ewan. Umalis ka na. Itinaas ni Shen Yuyu ang kanyang ulo at mahinang nagsalita. Walang kahit anong dumi sa kanyang malinis na mga mata. Kahit hindi mo alam kung bakit kanya pinakawalan, sumugod ka ng walang pag-aalinlangan. Pumikit-kumikis ang kaliwang mata ni Shen Yuyu. Parang tunay na mata ng demonyo. Muling naging malamig ang kanyang tingin at bumulong siya sa sarili. Xiao Yu, bakit mo siya pinalayas? Makalipas ang kalahating segundo, muling nagbago ang kanyang tingin. Ayoko ng mga masasaktan. Pagkatapos makatakas mula sa villa, bumalik ka sa inuupahang bahay at sinuri ang sugat sa kaliwang binti. Buti na lang ang iyong yaya. Nakakayahan sa pagregen ay napakalakas. Sa oras na yon, gumaling na ang sugat. Napabuntong hininga ka ng maluwag. Huff-huff muntik nang mawala ang pinakamahalagang bagay ng isang lalaki. Parang mali, babae na pala ako ngayon. Naaalala mo ang malaanghel ng ngiti niya at pinagpawisan ka pa rin. Sumpa ka man o hindi. Ayoko siyang pahawakan ako. Sa pag-isip na yon, namula ang mukha mo sa galit. Buwisit, peking impormasyon. Itong si Shen Yuyu na binibining ito hindi lang malakas sa laban, kundi napakatakot din mag-isip. Nagkuyom ka ng kamao. Sa iyong puso, nanumpa ka, sa susunod, dapat kang patayin. 12:00 ng gabi na naginip ka. Nanaginip ka ng isang napakakarapat-dapat na babae. May dalang 2 punyal, nakangiting sinabi sa iyo, kapatid, saksakin sa magkabilang gilid. Sumasaksak ang asawa ko sa 2 hita, at pagkatapos, ang babaeng napakahalaga. Walang pag-aatubiling kinuha ang punyal at sinaksak ang kanyang alagad, nang tumunog ang alarm. Humihingal si Big Head, may dilaw na sumilay sa kanyang mga mata, putang ina mo. Mapahamak ka Shen Yuyu, hindi ka na nag-isip pa, isinabit ang bag at lumabas para pumasok sa eskwela. Bukod sa pagiging mamamatay tao, ngayon ay nasa Fando Garden ka pa, pagkalipas ng 6 ay magiging Shaolo ka. Pagkabukas ng pinto, sinalubong ka ng isang dalisay at magandang mukha, hello. Tongtong, itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kamay at bahagyang kumaway sayo. Liu Ruyan, sabihin mo ang buo kong pangalan, napangiti ka sa kanya nang walang magawa. Sige, Mutong, makalipas ang kalahating oras. Umupo ka sa iyong upuan, 2 kamay ang sumasalo sa pisngi, ang tingin ay nakatitig sa pisara. Nalunod sa pag-isip kung paano haharapin si Shen Yuyu, ngunit sa susunod na segundo ay nagulat ka. Nakita mo ang guro na si Chen Bapi na nakatayo sa podium at naghatid ng 2 bagong estudyante at ang isa sa kanila ay si Shen Yuyu. Ngayon ay may 2 tayong bagong mag-aaral, ang pink ang buhok ay si Shen Yuyu. Ang ginto ang buhok ay si Qian Xuan, bigyan natin sila ng palakpakan. Bulong-bulong ka sa isip mo. Parang may mali, kagabi lang ay ginigipit mo ang binibini, ngayon ay kaklase mo na.
Napakadali ng lahat at ang pinakamasama para sa iyo ay ang pagkakataon. Pero sa ngayon nasa asul na anyo ka ng Xiaoyi. Hindi malalaman ni Shen Yueyu na ikaw ang puting Xiaoluo na sumubok pumatay sa kanya kahapon. Dahil sa likod mo lang ang bakanting upuan. Kaya umupo sa likod mo sina Shen Yueyu at Qian Xuan. Nang mapansin ang iyong tingin, itinaas ni Shen Yueyu ang kanyang ulo. Medyo may tapang sa mukha, kumusta ka, kaklase? Umiti ka pabalik. Kumusta, kaklaseng Shen Yueyu? At ang babaeng may ginintuang buhok nang makita si Liu Ruyan. Lumiwanag ang mga mata, umiti kay Liu Ruyan at nagsabing, "Hello. Ako si Qian Xue, nasa likod mo." Para kay Liu Ruyan ito ay medyo kakaiba. Ngunit dahil sa paggalang, itinaas pa rin ang kamay at kumaway, "Hello. Ako si Liu Ruyan." Pagkatapos ng bawat isa ay nagpakilala, umalis ang guro. Pumasok ang susunod na guro para magturo pero ikaw ay nakatunganga, wala sa sarili. Iniisip mo, paano lalapit kay Shen Yueyu, paano siya makikilala? At sa huli, paano siya papatayin? Wala naman. Gumamit ka ng dalawang malalaking puting ulo na sopas, at matagumpay na naging kaibigan si Shen Yueyu. Nakita mo ang kanyang walang ekspresyong mukha. Tuwang-tuwa ka sa sarili, Xiaoyang, naakit ka ha? Kapag napag-aralan na kita ng lubusan. Saka kita sasaksakin ng 2 punyal. At ang tanawing ito, si Liu Ruyan sa loob ng silid-aralan ay natulala. Uy, miss, gusto mo bang maging magkaklase tayo? Kalimutan mo na. Hindi bagay ang mga taas natin. Tara na, sundan natin si Qian Xun. Narito tayo sa isang malaking training hall. Maraming kagamitan para sa mga may kakayahan. Nasaan si Boss Lin? Lumabas ka na. Maraming matatapang na lalaki pero takot sila. Isang lalaking kalbo ang lumapit. Miss Qian Xun, gusto mo na naman makipagboxing? Subukan natin si Shen Yueyu. Mukhang masaya yung board na yan, subukan natin. Maliit na bagay lang yan. Mutong, Shen Yueyu, gusto niyo bang subukan ang measuring board? Alam ko yan. Tara, Yueyu, hindi ko pa ito nasubukan. Baka pareho tayong magigising na may kakayahan, di ba? Nahihiya siya kaya sumunod na lang. Kayo, ano yan? Nakita kayo ni Liu Ruyan at natigilan. Bilis naman ang dalawang to. Uy, sa tingin mo, mas mabilis ba tayo sa kanila? Kung gusto mo, sumama ka na sa akin, ako na bahala sa'yo. Narinig ni Shen Yueyu at lalo siyang nahiya. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Magkaibigan lang kami ni Shen Yueyu. Ah, Qian Xun, paano gamitin yung board na yan? Pwede niyo bang ipakita? Gusto rin naming subukan. Simple lang, ipitin mo ang kamay mo at suntok. Lele! Ang lakas! Ano yan? Ikaw ba ay isang artista? Paano? Sumuko ka na sa akin. Ayan na. Miss Qian Xiong, pumunta ako para makipag-spar sa'yo. Sino yan? Miss Qian Xiong, umunlad ka na naman. Boss, ngayon hindi na ako makikipag-spar sa'yo. Gusto ko. Tingnan mo siya. Gusto kong makipag-away sa matigas ang bibig na batang ito. Iyan munting Ruyan. Maliit ang tingin mo sa akin. Kung gayon, kailangan kitang patuluin at iwi. CJ. Tawa siya. Umalis na siya. Motong, Shen Yueyu, gagawin kong ulam si Liu Ruyan. Hindi ko na istorbohin ang inyong dalawa. Nako, nakakainis. Kailangan kong magpanggap. Tumigil ang hangin. Motong. Puntahan natin sila. Susunod ako sa'yo. Sigurado na siya. Motong, hindi ka ba natatakot makipaglaro sa sarili mo? Mga miss, dadalhin ko kayo sa combat room. Ngumiti siya. Pagkatapos ng kalahating minuto, bitawan mo. Ikaw muna ang magbitaw. Kung hindi ka pa magbitaw, kakagatin kita, ah. Nakita nila ang dalawang babae. Bitawan mo ang bibig mo. Namula ang mukha niya. Mahigpit na nakapikit si Shen Yueyu. Maaaring siya ay isang mahusay na artista. O mayroon na siyang tinatawag na pangalawang personalidad. Lihim mong iniisip ito pero mas pabor ka sa huli. Si Motong ay mabuti. Normal ang tibok ng puso ni Shen Yueyu. Nakatayo siya roon na parang masunuring pusa, hindi gumagalaw. Gusto niyang manatili si Motong ng mas matagal. Hindi niya alam kung si Motong ay sadyang lumalapit dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Pero ang init ng sandaling ito ay napakasarap. Pagkatapos mahati sa yang biyaw. Relax kang umuwi sa inuupahang bahay at walang lakas na humiga sa kama. Ding ding ding. Ngayon ay alas 6 ng gabi. Sa isang iglap, ang iyong asul na buhok ay naging puti at ang dating medyo matandang mukha ay naging bata. Ay, nakakainip kapag walang misyon. Umupo ka at nag-inat. Sa isip mo, pinag-isipan ang plano ngayong araw, ngunit natuklasan ang isang malubhang problema, iyon ay, si Shen Yueyu ay may malalim na ideya tungkol sa iyong pag-unawa. Kakaiba. Ito bang kaibigan ay magiging kasintahan? Lene. Pero, kailangan pa ring patayin kung kinakailangan. Ang kahihiyan kagabi ay naging personal na away na. Ay, maligo at matulog ng maaga. Tahimik kang bumuntong hininga, kumuha ng damit na may disenyong dinosaur, at pumasok sa banyo.
Samantala, sa isang malaking villa, isang babaeng may mahabang itim na buhok ang nakahiga sa kama. Nakatitig sa Kisam habang nag-isip. Ate Shen, sa tingin mo ba si Mutong ay isang masamang babae? Sa tingin ko siya ay isang mabuting babae. Tiyak, sabi ni Xiaoyu. Ano bang maganda sa mahabang binti na yan? Mas maganda pa ang batang si Kemu kahapon, di ba? Ang cute niya. Hindi ako mahilig sa bata, namilipit ang labi ni Shen Yueyue, maingat na inaalala ang mga pangyayari ngayong araw. Ang lambing, paghihikayat at pagprotekta ni Mutong. Init, biglang nanlamig ang kanyang mukha. At bumaba ang kanyang boses, Xiaoyue, nakalimutan mo na ba si Momo? Ang babaeng kasama mo sa loob ng 5 taon? Dahil ikaw ay anak sa labas na walang kakayahang magmana ng yaman ng pamilya, nakipaghiwalay siya sa'yo. Hindi mo ba naisip na kahina-hinala ang Mutong na ito? Makalipas ang ilang segundo, umbok ang pisngi ni Shen Yueyue. At nagalit na nagsabi, hindi maaaring maging ganyan si Mutong, hindi na kita papayagang magsalita. At walang sinuman ang makakapanlin lang sa akin, di ba? Kinabukasan ay bakasyon. Para mas mapabilis ang paglapit kay Shen Yueyue, tinawagan mo siya at inanyayahang pumunta sa bahay mo. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang pagsubok sa kanya. Ngayon, kayo ay nakaupo sa malambot na sofa. Hindi sinasadya, nagkasalubong ang inyong mga tingin. Iniwas mo ang iyong mga mata, pinigilan ang kakaibang naisip, at may seryosong ekspresyong sinabi. Ah, Shen Yueyue. Namilipit si Shen Yueyue, kumalat ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Baka magtapat na sa akin si Mutong ngayon? Ang bilis naman. Sasagot ba ako o hindi? Kung hindi ako sasagot, baka hindi na ako kaibiganin ni Mutong. Tinapik mo ang ulo niya. Nagalit si Meihao, tangka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nalungkot si Shen Yueyue, bahagyang nadismaya. Pero sa susunod na sandali, sinimulan kanyang sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Mutong, sa totoo lang, may dahilan kung bakit ako lumipat ng eskwela. Dahil ako ay anak sa labas, lahat ng tao ay tumingin sa akin na may paghuhusga. Pati 2 kaklase, binayaran ng kapatid ko para lait-laitin ako. Umiiyak ang boses niya. Lalo siyang naaapi habang nagsasalita. Bakit nila ginagawa yon? Galit na galit ka. At ang kapatid mo, napakasama niya. Tahimik na humikbi si Shen Yueyue, bigla kang niyakap ng mahigpit. Kaya ginamit ko ang kakayahan ko sa hypnosis, pinalundag ko sila sa bubong. Gusto pa nila akong patayin, kaya pinatay ko sila. Karapat dapat silang mamatay. Lahat sila karapat dapat mamatay. Bigla kang nagising, pinawisan ka ng malamig. Inamin ni Shen Yueyue na siya ay isang hipnotista. At bigla mong napagtanto. Na parang na-hypnotize ka rin, sobrang kakaiba ng emosyon mo. Tinulak mo si Shen Yueyue. At nakita mo ang isang malamig na mukha at ang mga matang parang patay na, nakatitig sa'yo. Parang tinitingnan ka na parang biktima. Mutong, natatakot ka ba? Hinawakan niya ang pisngi mo, ang mga matang puno ng ngisi ay nagtagpo sa iyong mga mata. Pinatay ko sila. Lalaruin mo pa ba ako? Gusto kita. Gusto mo ba ako? Nang marinig mo ang sinabi niya, namilog ang iyong mga mata, nanginginig ang buong katawan. Hinal na hinal ka, nauutal kang nagsalita. Hindi mo inaasahan, sa unang salita pa lang. Ay nakita mong pumikit si Shen Yueyue at diretsong nahulog sa iyong hita. Shen Yueyue! Shen Yueyue! Kinakabahang marahan mo siyang inuga. Matapos mong tiyakin na wala siyang malay, itinaas mo ang iyong kamay at inilapag sa lid niya. Nag-isip ka, kumurap ang iyong mga mata, nag-alinlangan sandali. Unti-unti mong binaba ang kamay, hindi mo siya sinakal agad. Timbangin ang mga bagay-bagay. Kung papatayin mo si Shen Yueyue ngayon, hindi na magiging payapa ang buhay mo. At saka, naalala mo ang sinabi ni Shen Yueyue kanina. Parang hindi naman siya masamang tao. Hindi ito naayon sa iyong prinsipyo sa pagpatay. Kung may kaklase kang ganoon manloko sa iyo, hindi na maghihintay ng kinabukasan. Sa gabing iyon pa lang, pinatay mo na sila. Pero isa lang ang bagay, yung gabing ginawa ka ni Shen Yueyue. Kailangan mo pa ring maghiganti. Makalipas ang mahabang panahon, natauhan si Shen Yueyue. Mutong, pwede ba akong tumuloy sa bahay mo ngayong gabi? Pwede ba? Ngayong gabi lang. Bakit mo naisipang tumuloy sa bahay ko? Sa susunod na lang, okay. Ano kayang gagawin niya rito? CJ, ang init. Pupunta ako sa banyo. Nahihiya rin pala si Momo. Ate Shen, paano ko ba magiging kay Mutong? Napakadali lang. Itali mo na lang at iuwi. Hindi. Ah, may kape. Tahimik lang. Xiaoyu, ikaw ba ang nagtimpla ng kape? Nagtimpla ako ng kape para sa'yo, hindi mapait. Habang mainit. Hindi na masarap kapag lumamig. Masarap naman. Mutong, ako. Ano yon? Xiaoyu, ano ang problema? Momo, yakap. Mutong, natakot ba kita? Iyon ang pangalawang personalidad ko, lumalabas ito para protektahan ako kapag nasa panganib ako. Si Ate Shen ay nananakot lang sa'yo. Wala itong masamang intensyon sa'yo, kasalanan ko. Sobrang nagsisisi ako.
Lumabas na naman ang pangalawang personalidad at tinakot si Motong, sinabi ang mga nakakahiyang bagay. Talaga? Elngon. Salamat. Napabuntong hininga ka. Ay, hindi ko alam kung dapat pa kitang patayin. Kinuha mo ang kape na lumamig at tiningnan ng paulit-ulit. Inamoy-amoy mo. Naalala mo na may dalawang personalidad si Shen Yueyu. Yung may sakit na personalidad ay lalabas kapag nasa panganib o natatakot si Shen Yueyu. Papatayin ba o hindi? Nag-alinlangan ka. Dahil kung wala ang second personality si Shen Yueyu, siya ay isang mabuting babae. Marami kang nalalaman tungkol sa kanya. Para lang patayin siya, upang mapaghiganti ang gabing iyon. Bahala na, itabi muna. Simula ngayon, magretiro ka na. 10:00 ng gabi, nakahiga ka sa malambot na kama, matutulog ka na biglang may dumating na mensahe sa phone. Sumu, hindi mo pa ba natatapos si Shen Yueyu? Hindi ito katulad mo. Ngayon nagdagdag ng 1,000,000 ang sponsor. Gusto mong ipagpatuloy ang pagpatay kay Shen Yueyu. Gawin mo na agad. Naiinis ka, bigla mong naalala ang ngiting baliw ni Shen Yueyu at ang kanyang nakatutulalang mga mata. Bigla kang nakaramdam ng masamang kutob. Ang nagbayad para patayin si Shen Yueyu ay si Shen Yueyu mismo. Ano na naman ang gusto niyang gawin? Gusto akong dayain para pumunta sa bahay niya. Tiyak may patibong. Wala akong pakialam sa'yo. Malamig kang tumawa, dumiretso sa kama at natulog. Hating gabi, 12:00 sa bubong ng villa, 3 tao ang nagtatapat. Shen Yueyu, huwag mong subukang tumakas, sumuko ka na. 2 lalaking nakatayo magkasama, may pagpatay sa mga mata, may hawak na mga espada at patalim, papalapit sa babaeng nakasuot ng pajamang dinosaur. Lirarigi ay, ang aking walang kwentang kapatid ay nagpadala ng mga gangster na katulad ninyo. Mga walang kakayahang hindi man lang first level. Tumawa ng malamig si Shen Yueyu. Walang kwenta, sabay-sabay kayo, patayin siya. Hindi na apektuhan ang 2 mamamatay tao, bawat isa ay sumugod sa napakabilis na bilis patungo kay Shen Yueyu. Ngunit sa kalagitnaan, bigla silang natigilan sa pwesto. Pagkatapos, bumagsak ang mga sandata. Ay, walang kwenta. Yumaling si Shen Yueyu. Lumingon siya sa isang madilim na sulok, tinakpan ang bibig at tumawa. Tama ba? Aking Sumu, Sinta, kumusta? Bibigyan kita ng 2 regalo. Gusto mo ba? Sa narinig, kumibot ang iyong mga talukap. Lumabas ka mula sa dilim. Natutulog ka sana, ngunit dahil sa ingay sa bubong. Umakyat ka para tingnan. Hindi mo inaasahan na makikita mo na naman ang baliw na ito at eksaktong hahanapin ka. Hindi ito maganda, Sumusinta, na-miss mo ba ako? Kumindat si Shen Yueyu, dinilaan ang tuyong labi. Tiningnan mo ang mukhang pamilyar ngunit banyaga. Hawakan mo ang scalpel, nanginginig sa galit. Ikaw na baliw na anino. Hating gabi, hindi natutulog, pumunta sa bahay ko, may dalang 2 bangkay na regalo. Hindi ka talaga disente. Ang second personality na ito ay may malaking sakit. Bakit laging ako ang naabala? Sinta, dito ka ba nakatira? Nagtatakang tanong ni Shen Yueyu, lumalapit sa iyo ng masayang mga hakbang. Sakto, isama na rin kita. Umurong ka ng ilang hakbang, saka mo lang na-realize na mali ang sinabi mo. Ngayon, ikaw ay isang maliit na dalaga. Naunawaan mo rin na ang babaeng ito ay hinahanap ang sarili mong katawan. Mabilis kang nag-isip. Ako ang kasintahan ni Motong. Bakit, bawal ba akong tumira dito? Ang gusto ni Xiaoyu, gusto ko rin. Dahil kami ni Xiaoyu ay isa. Muli kanyang sinuri mula ulo hanggang paa. At pareho tayong nakapajama, siguradong gusto mo ako. May sakit ka ba? Sino bang gusto sa'yo? Ang bibig mo'y puro pulikat. Umurong ka pa ng ilang hakbang, nagsisi ka na sa pagtanggap ng misyong ito, napunta ka sa taong may sakit. At hindi mo pa siguradong kaya siyang talunin. Kung hindi ako ang gusto mo, si Motong ba? Pumikit si Shen Yueyu, ang distansyang 7 hanggang 8 metro ay biglang lumiit sa loob ng ilang segundo. Iniabot niya ang kamay para hawakan ka, pero wala siyang nakuha. Bye-bye. Tumigil ka, tumalon pababa ng gusali, bumilis ng 100 metro bawat segundo. Sa isang iglap ay nakarating ka sa kalsada. Ayaw mong lumaban sa sarili mong villa, baka may mangyaring malaki. Baka masira ang villa. Kailangan mong maghanap ng walang taong lugar para subukan ang lakas niya. Pero habang tumatakbo ka, biglang sumakit ang ulo mo, nadulas ang paa, at bumagsak ng malakas sa lupa. Ah, ang lambot ng bewang mo. Ang bilis mong tumakbo, munting binata. Nagdilim ang paningin mo. Unti-unting lumabo ang paningin, matinding pagkasakal ang naramdaman mo, ilang beses kang nagpumiglas, hanggang sa tuluyan kang nawalan ng lakas. Inipit ni Shen Yueyu ang ulo mo at hinimas-himas, umiti ng may kasiyahan. Munting binata. Sa akin ka na magpakailanman. Umaga, hindi mo alam kung gaano katagal ang lumipas. Dahan-dahan kang nagmulat ng mata, bumaha sa isip mo ang mga alaala at kaisipan. Bigla kang tumalon. Hinablot mo ang kutsilyo na nakatapak sa hita mo, puno ng galit ang mga mata. Shen Yueyu, papatayin kita. Matapos mong pagmasdan ang paligid ng ilang sandali, pilit mong pinakalma ang bumabagabag na puso mo.
Nang matiyak mong walang tao, nagmamadali kang tumalon sa harap ng salamin. Nanlaki ang mata mo. Bumilis ang paghinga mo. Tapos na, napahiya ka at nagalit. Naisip mo ang nangyari kagabi, bigla kang nahimatay, nawalan ng malay. Nag-imagine ka pa ng sumunod na eksena. Akala mo pinakawalan ka ni Shen Yueyue dahil nasa sarili kang villa ka natutulog at hindi nagbago ang damit mo. Pero napakasakit ng katotohanan. Nakakainis, nawala ang kalinisan ko. Nakakainis na Shen Yueyue. Papatayin talaga kita. Nagdangalit ang iyong mga ngipin, namula ng husto ang iyong maputing mukha. Tumayo ka sa pwesto ng ilang minuto hanggang sa mapaayos mo ang damdamin. Mula sa isang kahon ay kumuha ka ng 6 na punyal. 3 scalpel. Ha! Shen Yueyue. Kinabukasan, sa kantina ng paaralan. Tiningnan mo si Liu Ruyan na ipinagtatanggol ka. Napangiwi ka. Mutong, nag-away ba kayo ni Shen Yueyue? Paulit-ulit niyang sinasabing may utang siya sa'yo. Ibinaba mo ang ulo at tahimik na kumain. Hindi kami nag-away. Pero ang malungkot mong anyo ay lalong nagpatibay sa hinala ni Liu Ruyan. Galit siyang pumalo sa mesa. Pa, sobra na si Shen Yueyue. Nang marinig mo iyon, nanginig ang buong mong katawan. May kakaiba. Tiningnan mo si Liu Ruyan. Nagkaroon ng malaking alon sa puso ko. Sinabi na ba ni Shen Yueyue? Hindi naman siguro. Ang pinakatakot mo ay mailantad ito. Malay mo, sa hindi kalayo ang panahon may balita na. Nakagugulat, ang pangalawang killer subject sa sibilisadong mundo ay isang maliit na luoli. At itinuring pa siyang pagkain. Sa pag-isip nyon, nanlamig ang iyong anit. Mas gugustuhin mo pang mamatay. Kaysa magkaroon ng itim na bahid sa iyong record. Kailangan nang patayin si Shen Yueyue. Mutong, huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita. Umasa ng bahagya si Liu Ruyan. Ako ba ang tinatawag mo? Kailan ka dumating? Nagpakita ng kaunting hiya ang mukha ni Liu Ruyan. Kararating ko lang. Bahagyang sumagot si Shen Yueyue. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, umupo siya sa tabi mo. Yumuko si Liu Ruyan at kumain na lang, wala nang angking yabang. Ganoon na lang. Tahimik na kumain ang 3 babae. Walang nagsasalita. Makalipas ang ilang minuto, Mutong, pwede ka bang pumunta sa bahay namin ngayong gabi? Naglakas loob si Shen Yueyue na lumingon sa'yo. May gagawin ako ngayong gabi, umiling ka. CJ, nalungkot na yumuko si Shen Yueyue at nagpatuloy sa pagkain, hindi alam kung ano ang iniisip. Pagkalipas ng 5 minuto, si Mutong ang unang nakatapos kumain. Inayos ang mga gamit at tumayo. Napangiti sa dalawa, kayo na lang magpatuloy, may kailangan ako. Nalungkot si Shen Yueyue. Habang pinapanood ang iyong papalayong anyo, lalong nadagdagan ang kanyang sisi sa sarili. Pasensya na, Mutong. Sobra akong tanga. Bakit ako naging bobo? Paglabas mo ng paaralan, nagmumukmuk ka sa daan. Napag-isip-isip mong maaaring nalantad ka na. Ang anyong Luoli at ang anyong Yuji ay may kaunting pagkakapareho, kaunti lang. Pero kung iyong taong mapagmasid, tiyak na may mapapansin. Dati ayos lang. Walang nakakita sa itsura mong Luoli dahil patay na ang lahat ng nakakita. Pero si Shen Yueyue ay nakakita. At buhay pa. Hindi mo may tuturing na tanga si Shen Yueyue, siya ang pangalawang taong nakatalo sa'yo. Kahit na pinangungunahan ng isang personalidad, at ang paghingi ng tawad ni Shen Yueyue ngayon, tiyak na may natuklasan siya. Kung hindi, pwedeng magkunwaring walang alam. Hindi kung hindi. Biglang sumagi sa isip mo. Bakit hindi subukan ang paghingi ng tawad ni Shen Yueyue? Upang malaman kung iisa ba ang dalawa mong pagkatao. Dahil humingi lang siya ng tawad, hindi sinabi kung para saan. At ang iyong kakaibang pag-ugali ay sapat na upang patunayan na ang Luoli kagabi at ang Mutong ngayon ay iisa. Ang galing mo, Shen Yueyue, napakahusay mo magdrama. Tunay ngang hindi simple ang dalawang personalidad na ito, napabuntong hininga ka. Dumilim na ang paligid. Binilisan mo ang paglakad pabalik sa villa kagabi. Nauna kang pumunta sa rooftop upang tingnan. Sa bawat sulok ay hinalughog, sa likod ng flower pit ay nakakita ng isang tasa ng malamig na kape. Kuya mo, ang laro mong to, napakalihim. Palamigin mo muna. Pagkagising mo, sinuri mo na ang bubong. Nawala ang 2 bangkay, at ang dala mong corrosive solution ay bawas ng ilang mililitro. Sigurado ka na si Shen Yueyue ang gumamit nito. Ang kape na ito ang dahilan kung bakit ka nahimatay. Pero hindi mo inaasahan na kahit anong ingat. Ilang salita lang kay Shen Yueyue, naamoy mo na ang pabango ng kape. Kita mo kung gaano ito kapait. Gaano kaayos ang isip ni Shen Yueyue. Dinala mo ang kape sa kwarto, at inamoy mo ng kalahating oras. Natiyak mong hindi ka nahimatay, saka mo nilagay ang kape sa bote. Tahimik si Black Rose ng ilang segundo. Mukhang may problema kang mahirap. Kahit isang master ng potion ay nahihirapan. 1,000,000 pag may resulta, ipapadala ko sa'yo. Nanlaki ang mata mo, nasaktan saglit. Ikaw ay isang master ng gamot sa maraming lason. At pati sa mga kakaibang uri ng gamot ay may alam ka. Pero itong tasa ng kape, wala kang nakita o naamoy. Parang ordinaryong kape lang ito. Pero nakatulog ka.
Hehe, itong 1,000,000, isasama ko sa bill mo, Shen Yuyu. Nagngangalit ang ngipin mo, nagtatype ka. Sige, gaano katagal bago magkaresulta? Saan ilalagay? Sagot ni Black Rose, Kun 18 District. Samantala, si Shen Yuyu sa paaralan ay may 5 sa dibdib. Bigla niyang naunawaan ang isang bagay, kung sasabihin kay Mutong ang ginawa niya kagabi sa isang killer. Nang masamang bagay, tiyak na kamumuhian siya ni Mutong. Pero kung hindi sasabihin, habang si Shen Yuyu ay balisa, ang susunod na sinabi ni Qianxiong ay pinamula ang mukha niya. Weiwei, kailan mo nagustuhan si Mutong? Maging tapat ka, nagsiyasat na ako. Pumikit si Qianxiong, kahit hindi niya makita ang mukha ni Shen Yuyu siguradong namumula ito. Hehe, anong chismis sa kanya ay hindi maitatago. Ang paghinga ni Shen Yuyu ay naging mabilis. Sa isip niya ay lumitaw ang eksena ng pagkikita nila ni Mutong 2.5 taon na ang nakalipas. Pinigilan niya ang iniisip at may pulang-pulang mukha ay tumakbo palabas ng silid-aralan, palabas ng paaralan. Sa wakas, dumating sa isang villa. Pagkatapos mag-ring ng doorbell, ang puso ni Shen Yuyu ay tumitibok ng normal. Ang pananabik na makita ka ay umabot sa sukdulan, ngunit lumipas ang oras. Walang narinig si Shen Yuyu na anumang galaw. Ang kanyang balisang puso ay parang nilublob sa sobrang lamig na nag-freeze sa kanyang mataas na damdamin. Hindi, wala sa bahay. Sunod-sunod siyang umatras ng ilang hakbang, namutla ang mukha. Pero gusto talaga kitang makita, gusto kitang yakapin. Nasaan ka? Nasaan ka? Biglang nanlamig ang titig niya. Mutong, nasaan ka? Ngayon, kailangan kitang makita. Sa sandaling iyon, sa Baikong Plaza, isang lalaking naka-backpack ay kumakanta. Gabay sa'yo, napakaganda. Sa karamihan, si Qianxun ay may dalang milk tea sa 2 kamay. Umiling-iling, nakapikit, 2 pigtails ay umuuga, mukhang nasisiyahan. Hindi, anong ginagawa mo? Pumunta ka rito para pakinggan siya kumanta. Si Liu Ruyan sa tabi ay naiinis. Tatalikod na sana para umalis, ngunit hinila ang kamay pabalik. Seryosong makinig ka sa kanta. Ngumiti si Qianxun ng palihim. Sa hindi kalayuan sa likod ng dalawa, isang itim na figura ang tahimik na nanonood. Pagkatapos makita si Liu Ruyan na uminom ng milk tea. Ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang. Kakaiba, ikaw ay nanigas. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi ka naman sinadyang sumunod sa 2 grupong ito, pumunta ka lang dito para ilagay ang kape sa itinakdang lugar at saka alamin kung sino ang Black Rose. Pero ang layo ng lugar na ito mula sa inyo, mahigit 40 kilometro, at nagkataon lang na makasalubong ang 2 ito. Nagkataon lang ba? Oh, pumutok. Biglang may putok ng baril na pumutol sa iyong iniisip, napakunot ang noo mo. Lumingon ka sa entablado kanina. May pumatay. Patay na tao. Patay si Kunkun. Tumawag ng pulis. Baril. Baril, sabi ng nagkakagulong tao. Bawat isa ay may takot sa mukha. Ang entablado na daan-daang nanonood, sa ilang segundo ay ilan na lang ang natira. At sa gitna ng entablado, isang lalaking may sugat ay nakahiga sa dugo, mukhang napakatakot. Yenan, kapwa. Hindi mo pinansin, bumalik ka at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi mo pinansin, ngunit hindi pa nakakalayo ay hinarang ka ng 3 lalaking nakaitim na uniforme. Sa kanilang uniforme, nakasulat ang Yinin Bureau. Tumigil. Mangyaring tanggalin ang iyong takip. Pinaghihinalaan ko na may kinalaman ka sa mga pagpatay na ito. Pakisamahan ang aming trabaho. Ang 3 tauhan ng Yinin Bureau ay maingat, nakatingin sa itim na nakabalot na tao sa harap nila, hindi sila pwedeng magpabaya. Nananatili sila sa isang distansya, kahit na ang kabila ay nagtatawanan ng malamig, mukhang walang banta. Hehe, malamig kang ngumiti. Ngunit ang iyong ngiti ay agad na nagpagalit sa 2 sa kanila. Songyi, dakpin na natin siya. Itong tao, pati mata ay nakatakip, ayaw makipagtulungan, tiyak may nakatago. Baka siya ang pumatay. Dalhin muna natin. Manahimik ka. Si Songyi ay malamig na umubo pagkatapos ay tumingin sa'yo. Kasama, pakisamahan ang aming trabaho. Sa iyong kasuotan bago niya matapos ang salita, nawala ka na sa harap ng 3. At nag-iwan ka ng isang salita, ang Yinin Bureau ay ganito lang ang kakayahan. Pagkasabi ang 3 ay natigilan. Nagkatinginan sila, hindi alam kung ano ang sasabihin. Isang tao na maayos biglang nawala sa harap naming 3. At ang pinaka-importante walang bakas na mahanap, invisibility ability, teleportation ability. At ang sinabi niya, ano ang ibig sabihin? Namilog ang noo ni Songyi. Ang taong ito ay hindi ang pumatay, ngunit napakalakas, sapat na para patayin tayo sa isang iglap. Nang marinig ito, ang 2 talento ay nagulat. Songyi, ikaw ang talento sa bilis Malakas ba talaga siya? Umiling si Songyi at biglang nasa harap na ng bangkay. Tiningnan ang sumabog na ulo, napilitang tumalikod dahil sa pagkakasuka at huminga ng malalim. Talagang blood organization yan, mga baliw na nangangaso ng talento. Lahat tayo ay target. Tumingala siya sa langit, kumikislap ang kanyang mga mata, pero
Ang nangungunang malakas na tao ay tinitingnan din sana makapagbahagi ng kaunting presyon. Samantala, sa isang madilim na kalsada, isang itim na anino ang sumanib dito para siyang naglalakad. Napakabagal ng lakad, 2 minuto at kalahati ang lumipas. Uy, kayong dalawang munting bata sa likod. Kung hindi kayo lalabas, ihahatid ko kayo pauwi. Ilang daang metro ang pagitan. Ang boses ni Shaya ay dumaan sa hangin, pumasok sa tainga ng dalawang babae na nakatago sa dilim. Ano nang gagawin? Nakita tayo, kumurap si Kyangsun. O kaya tumakas. Mahinang mungkahi ni Liu Ruyan, pakiramdam ko malakas ang taong ito, hindi basta-basta. Umiling si Kyangsun, hindi na, nahuli na tayo. Ano? Nagulat si Liu Ruyan, biglang naninigas ang kanyang kalooban. Dahan-dahang lumingon, nakita ang isang itim na anino na nakatayo roon, parang isang mansa ng itim. Kung hindi maingat titingin, hindi mapapansin. Kayong dalawang munting bata, bakit kayo sumusunod sa akin? Nakatiklop ang mga braso, ang paos na boses ay puno ng kalamigan. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataong magsalita. Kami, si Liu Ruyan ay sobrang nahihiya. Gusto niyang sabihin, dumaraan lang kami, maniniwala ka ba? Ang taong ito ay nakarating sa likuran nila ng walang ingay. Kahit na isang high-level ability user, hindi ito posible. 10, 8, 3, malamig siyang nagbibilang. Nang itaas niya ang kamay para kumilos, agad na nagsalita si Kyangsun upang makialam. Nakatatanda, pakihinaan ang kamay. Itinaas ni Kyangsun ang dalawang kamay, yumuko, ang dalawang maikling binti ay nanginginig. Mukhang takot na takot. Hinahangaan lang po namin kayo, medyo na-curious at sumunod. Maawa po kayo at pakawalan kami. Kami ay first-level enhanced ability users lamang, hindi kayo aming banta. Si Liu Ruyan ay natigilan sa nakita, tahimik na itinago ang Desert Eagle sa kanyang kamay. Yele, itong walang takot na gintong buhok na batang babae. May oras din siyang matakot. Sino ba ang itim na taong ito? Pumaway siya ng kamay. Sige na, huwag na ulit gumawa ng ganyang katangahan, ingat baka mawalan ng buhay. Lumingon siya at umalis, pumasok sa dilim, nag-iwan ng isang kakaibang pahayag. Maliit na bayan, malaking espada, sana kayo ay mabuhay. Pagkarinig nito, ang puso ni Liu Ruyan ay biglang nag-alarma, isang mabilis na hakbang at dumagan kay Kyangsun. Pumutok. Patay. Sa kanyang dating posisyon, isang bala na 12.7 nen ang kalibre ay sumugat. Hindi pa sila nakakareact, 3 beses pang putok, tumpak na dumating mula sa himpapawid. Ito ay B-class sniper rifle na may malaking kakayahan. Siya ay nasa hilagang silangan, 300 metro ang layo. Si Liu Ruyan ay sensitibo ang pandama. Agad na natukoy ang lokasyon ng kalaban, at niyakap si Kyangsun sa ilang pag-ikot, na iwasan ang ilang putok. Nagbuntong hininga siya ng malamig, makipaglaro sa akin ng baril. At pagkatapos, isang itim na baret ay unti-unting nabubuo sa kanyang kamay, malapit ng mabuo. Hehe, Ruyan, ang galing mo. Si Kyangsun ay niting-ngiti ang mukha. Itinuro ng maliit na kamay pataas, nagtanong, na mula ang pisngi ni Liu Ruyan. Mabilis siyang tumayo, pinigilan ang kakaibang iniisip, saka itinutok ang baret at nagpaputok sa isang lugar. Ang malakas na recoil ay nagpatigil lang ng kaunti sa kanyang kamay. Iyan na. Patay na ang gagong iyon. Isang si rank sniper na may talentong parang higante, mangahas pang ang sumalakay ng patago. At ipinakita pa sa akin ang galing niya sa baril. Napabuntong hininga si Liu Ruyan, puno ng paghamak. Binuhat niya ang baret, itinutok sa isang malaking puno sa malayo, gustong ipagmalaki ang kanyang galing kay Kyangsun. Pero bago pa niya mahila ang gatilyo, aba, itim. Kumislap ang mga mata ni Kyangsun, nanlaki ang bibig, wow. Napakalakas ng kakayahan ni Ruyan. Matatag, si Liu Ruyan ay parehong mayabang at galit. Lumingon at tumakbo. Ito pala ay isang talento sa sining. Hindi basta-basta ang galing sa baril. Hindi mo may tatago sa akin, yan ang nasa labi mo. Sa pagkakataong ito, sinadya mong ihayag ang iyong kinaroroonan. Para akitin ang dalawang tangang ito na sina Kyangsun at subukan ang kanilang intensyon. Pero hindi inaasahan. Ay may dagdag pang sniper. Tingnan ko kung sinong pamilya ng mamamatay tao ka. Pumikit siya ng bahagya. Sa isang iglap, nasa isang damuhan sa 300 metro ang layo. Kinuha ang telepono at tiningnan, isang lalaking nasa katanghalian na may sunog sa ulo. Karaniwan ang itsura, tipong mawawala sa karamihan. Pinagmasdan niya ng mabuti. Sa wakas, nakita niya ang salitang dugo at kapayapaan na pula sa braso ng lalaki. Organisasyon ng dugo na naman, sabi niya, hinahaplos ang baba. Organisasyon ng dugo, nakilala rin bilang samahan ng katarungan. Puro baliw ang mga kasapi nito. Ang tanging doktrina nila, isang mapayapang mundo. Ngunit nakakatawa, may mga may talento na natatakot na mabiktima ng mga baliw na ito. Kaya sumasali sila upang hindi mapatay. At tinatanggap ng organisasyon ng dugo ang kahit sino. Ang dating bituin na si Kunkun ay isa. Na may talento sa pagkanta na antas isa. Nagagawa niyang gabayan ang emosyon ng manonood sa pamamagitan ng kanyang boses.
Pero malas siyang naging target ng organisasyon ng dugo. Hindi ko akalain na ako rin ang tatargetin. Ikaw, bilang Supervisor Zhao, sa Raikun Plaza pa lang ay natuklasan mo na may ilang may talento na nagtatago sa dilim. Isa sa kanila ay may kakayahang malaman kung ang isang tao ay may talento o wala. Kahit na napigilan mo agad, ang iyong presensya ay naitala. At ipinost sa organisasyon ng dugo. Napailing ka, umaasang huwag ka nang guluhin. Simpleng tao lang ako. Bumalik sa Kinglan District, tiningnan ang 200. Isang gilid ay mga villa, isang gilid ay mga inuupahang bahay. Naging seryoso ang iyong mukha. Sa huli, pinili ang inuupahang bahay. Hindi pwedeng umuwi sa villa, baka biglang umatake ang pangalawang personalidad ni Shen Yuyu. At puntahan ako. Ramdam mo na puno ng kape ang villa. At may babaeng nakahiga sa kama, naghihintay lang na bumalik ka. Huwag mo akong hanapin. Pagbalik sa inuupahang bahay, dumiretso ka sa kama at natulog. Lumipas ang hating gabi. Walang karagdagang dialogo, natural na pagpapatuloy ng eksena. Isang masamang panaginip, nasa isang saradong silid, puro litrato ang dingding, isang maliit na babaeng may puting buhok, si Yuji na may asul na buhok, at sa tabi ng kama, isang babaeng may mahabang itim na buhok, mukhang natatakot. May hawak na 2 kutsilyo, masayang nakatingin sa sarili sa kama, papalapit ng papalapit. Hahaha, Mutong, sa wakas nasa kamay kita. Ikaw pala ay may 2 anyo, nakakatuwa. Puno ng gulat ang iyong mga mata, gusto mong tumakbo pero di ka makagalaw. Isang segundo bago ka mahuli ni Shen Yuyu, pilit mong niluwagan ang tali, tumakbo palabas ng kwarto papunta sa sala. Galit na galit ka, lumulutang sa hangin, mga kape na mainit ang lumilipad, para bang hindi totoo ang lahat, bigla kang nahilo at tuluyang. Nahulog ka sa malambot na yakap, ang iyong mukha ay nasa pagitan ng 2 malalaking sasakyang panghimpapawid, halos hindi ka makahinga. Mutong, hindi ka makakatakas. Ding ding ding. 6:30, tumunog ang alarma. Ayoko maging asawa mo. Napaupo ka ng bigla. Hirap na hirap kang huminga, pawis na pawis ang noo. Pagkalipas ng 5 minutong pag-upo, tumayo ka at pumunta sa banyo, nag-shower ng malamig na tubig, saka ka lang medyo nahimasmasan. Pinakamalalang bangungot sa kasaysayan. Nanginginig ka, iniisip kung bakit. Bakit mo napanaginipan ang ganyan? Inalis mo ang mabigat na iniisip, pinatuyo ang buhok. Gumawa ka ng 2 pigtails, nagsuot ng floral na damit, at nagmamadaling pumunta sa eskwela. Pagbalik sa classroom, nakita mo si Shen Yuyu na natutulog sa mesa. Kondisyong reflex, naglabas ka ng kutsilyo. Pinigilan mo ang galit sa puso, umiti ng matamis, at tahimik na bumalik sa upuan. Ah, Mutong, nandito ka na. Lumingon si Shen Yuyu, kalahating dilat na nakatingin sa'yo. Hindi maitago ang tuwa sa mga mata niya. Tumango ka, may ngiti sa labi. Nagkunwaring nag-alala, hindi ka ba nakatulog kagabi? Umupo si Shen Yuyu. Pasuray-suray, hindi pa natatapos magsalita, biglang nahiga sa gilid. Ah, napangiwi ka, gusto mo siyang itulak. Wow, ngayon na. Mutong, laban. Kunin mo si Shen Yuyu. Ngayon na, yakapin mo siya. Sumisigaw si Qianxun sa likod, nakakuyom ang kamao, parang nanonood ng drama. Nag-atubili ka, pero pinili mo pa ring itulak si Shen Yuyu. Di naman masisira ang imahe mong mabait. Iniisip mo, kung di ko kayang lumaban, magpapawake ako. Di naman ako tatargetin ng wake personality. Pero sa susunod na segundo, dumapa ulit si Shen Yuyu sa'yo, sa hita mo. Mutong, laban. Kailangan ka ni Shen Yuyu. Ang ganda ninyong dalawa, ang best na pagsamahin kayo. Waste no good resource, di ba? Tumawa si Qianxun, patuloy sa panggigigil. Gusto niyang pairalin ang dalawa, para hindi na maglihis ang isip ni Liu Ruyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Tiningnan ni Liu Ruyan si Qianxun na parang baliw. Kinuha niya ang isang tinapay sa drawer at isinubo sa bibig nito. Pagkatapos, umiti siya sa'yo. Ah, sige lang kayo. Huwag kayong maistorbo. Namutla ka, nanatili sa isang posisyon. Isang ideya ang pumasok sa isip mo, dapat kagabi ko na siya pinatay. Hanggang tumunog ang bell. Inalis mo ang ulo ni Shen Yuyu sa kandungan mo, gusto mong mag-aral ng maayos para mawala ang inis. Mutong, buka ang bibig. Pasok ka na sana sa study mode. May biglang marahan na boses sa tenga mo. Lumingon ka, nakita mo si Shen Yuyu. Kumain ka ng candy. Ngumiti si Shen Yuyu ng mahina, hawak ang isang white rabbit candy, iniaalok sa iyong labi. Gusto mong tumanggi, pero nang makita mo ang ekspektasyon sa mata ni Yuyu, nag-alinlangan ka. Hindi dahil naantig ka, kundi dahil natatakot, iyon ang iniisip niya. Dahil kanina ay may konti kang nailabas na laway, kaya ngayon, si Shen Yuyu ba ay nasa kontrol ng kanyang pangalawang personalidad. At nagpapanggap lang siya para subukan ka. Kapag nakita niya ang kahinaan mo, makukumpirma niya na si Kim Luoli ay si Moto Eugene. Sa gabi, arestuhin ka. Kaya, binuksan mo ang iyong bibig at kagat, aw. Huwag hawakan ang ulo. Huwag hawakan ang ulo. Nagreklamo ka, bakit naman? Puno ng excitement ang mga mata ni Shen Yuyu. Biglang nawala ang pagod niya.
Gamit ang dalawang kamay, dahan-dahan niyang hinimas ang iyong ulo. Ang malambot na asul na buhok ay inaayos ng kanyang maliksi na mga daliri, tila hindi sapat. Bumaba ang kanyang kamay. Dahan-dahang inabot ang iyong pisngi, ngunit sa susunod na segundo ay nahuli siya. Mahigpit mong hinawakan ang pulso ni Shen Yuyu. Nilapit mo ang iyong mukha, seryosong sinabi, ang paghawak sa ulo ay magpapaikli ng tangkad. Huminga ka ng malalim, naghahanda sa paggawa ng mga dahilan. Para itama ang bisyo ni Shen Yuyu na mahilig humawak. Kailangan ng distansya sa pagitan ng magkaibigan, hindi mo pa natatapos ang salitang distansya. Dumikit si Shen Yuyu, noo sa noo, mainit na titig sa iyong mga mata. Mas malapit ba dapat, tama? Sa sandaling iyon, wala pang 3 pulgada ang layo ninyo. Ang init ng hininga at mahinang pabango ay naghahalo sa mga pisngi. Ano ang gusto mong gawin? Namula ang iyong pisngi, hindi mo mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip, ito ba ang pakiramdam ng pag-ibig? Natakot ka sa naisip. Kinagat mo ang iyong dila para magising. Bigla mong naalala ang sakit ni Shen Yuyu na split personality. Mutong gusto kitang halikan. Mahiyang sabi ni Shen Yuyu. Pumikit siya, inilapat ang mapupulang labi. Unti-unting bumaba ang kanyang ulo. Nang malapit na siya, biglang may humatsing na isang ubo, pinutol ang kanyang aksyon. Dahil dito, nagkaroon ka ng pagkakataong itulak siya. Hoy, mga estudyante, makinig kayo sa klase. Ubo ulit ng babaeng guro. Tiningnan niya ang dalawa, pagkatapos ay kinuha ang kanyang termos at uminom ng ilang higop. Saglit lang. Napalingon ang mga kaklase. Nang makita nilang dalawang magandang babae ang namumula, nanlaki ang mga mata ng mga babae. Halos hindi sila makapaniwala sa nakita. Bigla silang nakaramdam ng panganib. Ano-ano yon? Namumula ba si Mutong? Hindi tahimik lang eh. Tiyak na inaapi ni Shen Yuyu si Momo. Ang mga lalaki naman ay natuwa, napasigaw. Ang galing, 30 mata ang nakatuon sa iyong mukha. Sa matinding hiya, yumuko ka sa mesa, ayaw kang tumingin. Tapos na okay lang eh. Wala naman silang nakita. Paulit-ulit mong inalo ang sarili. Kahit papaano, walang nakapansin sa nangyari. Wala namang nakakita, namumula lang, okay lang yan. Normal lang sa babae na mamula. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang iyong kalmado bilang nangungunang asasin. Nagsimula kang alalahanin ang nangyari kanina. Tiyak na si Shen Yuyu ang pangalawang personalidad, kung hindi, paano siya naging ganoon kagaling at humalik pa. Ang galing ni Shen Yuyu ay malamang na may hypnosis, kung hindi, tiyak na itutulak ko siya. Siguradong na-hypnotize ako ng taong ito. Panigurado ka, kaya mong ipusta. Biglang may narinig na mahinang ingay sa likod. Ruyan, tingnan mo itong litrato, magaling ako sa pagkuha ng litrato, di ba? Tingnan mo kung gaano tayo lapit. Nag-video pa ako, mula simula hanggang dulo. Nakita ko ang namumula mong mukha, ang mga mata mo ay puno ng Shen Yuyu. Ipapalabas ko to sa kasal nila. Ikaw at si Shen Yuyu ay tahimik na nakikinig. Ang isa ay galit na handang sumabog, ang isa ay masayang handang sumabog. Si Shen Yuyu ay palihim na natuwa. Totoo nga, ang pag-ibig ay nangangailangan ng tapang. Lumingon siya, palihim na sumilip sa iyong namumulang mukha, lalo siyang naniwala. Tiyak na namula ka dahil gusto mo siya. Habang ikaw na naiinis ay gustong mag-focus, gustong makinig para mabawasan ang stress. Ngunit hindi mo kayang makinig, lalo kang nagiging balisa. Sana matapos na ang klase, sana matapos na ang klase. Gusto mong tumakas, lumaya sa silid-aralan, lumayo kay Shen Yuyu. 4 na araw na magkakasama. Ang guro sa entablado ay nakatanggap ng tawag at biglang umalis ng silid. Makalipas ang ilang minuto, biglang pumasok sa pintuan ng isang lalaki na nakaitim na uniforme, may bitbit na itim na kahon. Sino yan? Ahensya ng Kakayahan, yung sikat na organisasyon. May nakatagong taglay ng kakayahan ba sa klase natin? Nagbulungan ang mga estudyante, may pagtataka na tinitigan ang lalaki sa entablado, lalo na ang mga letra sa kanyang damit. Bigla silang nagulat, ahensya ng kakayahan, nalista lang na 207 na may kakayahan. Kung makakasali sa ahensya ng kakayahan, di ba parang yumaman at tumaas ang estado? Si Liu Ruyan ay may pagtataka sa kanyang mukha. Sa kanyang alaala, bihira lumabas sa publiko ang ahensya ng kakayahan, lalo na sa paaralan. Hoy, anong gagawin? Baka pumunta sila para kumuha ng may kakayahan, o kaya nakatuklas sila ng paraan para magising ang kakayahan. Walang pakialam na sabi ni Qiansun, nakadapa sa mesa, nakatuon sa video sa cellphone. Posible tumango si Liu Ruyan. Lumingon siya sa lalaki sa entablado. Ilang sandali pa, mga estudyante. Ako si Linang Kun, isang antas lupa na enhancer sa ahensya ng kakayahan. Ang layunin ko ngayon dito ay ang magbigay ng biyaya sa inyong lahat. Umiti si Linang Kun, inilapag ang kahon sa entablado. Kumuha siya ng isang bote ng puting gamot na kasing haba ng daliri. Pagkatapos, itinaas niya ang gamot sa hangin. Malakas niyang sinabi, inumin itong gamot na pampagising, pagkaraan ng isang araw ay magigising ang inyong kakayahan.
Nang marinig ito, lahat ay nagulantang. Ang maingay na silid ay biglang tahimik. Nakita ang reaksyon ng lahat, nasiyahan si Linangkun at tumango. Kumuha siya ng ilang bote ng gamot at bumaba sa entablado. Tuloy-tuloy ang pamamahagi, bigla niyang nakita ang babaeng may asul na buhok sa pintuan at bumalik siya papunta roon. Kaibigan, subukan mo ang awakening potion. Umiling ka. Tito, ayokong uminom. Bakit? Ayaw mo bang magkaroon ng kakayahan? Nagliwanag ang mata ni Linangkun. Kailangan ng katabi ko. Hindi na ako inom. Huwag kang mag-alala, kaibigan. May dala akong 35 na awakening potion. Bawat isa ay magagamit. Ngumiti si Linangkun at inabot ang potion sa'yo. Tinanggap mo ang potion, may lungkot sa mukha. 36 kaming nasa klase. Hindi na ako inom. Kailangan ito ng katabi ko. Pagkatapos, yumuko ka at naglakad papunta sa upuan. Naantig ang mga kaklase sa eksenang ito. Si Mutong pa rin, iniisip ang iba kahit harap sa awakening potion. Namula muli ang pisngi ni Shen Yueyu, tuwang-tuwa sa puso. Ang bait ni Mutong sa akin. Tiyak na mahal niya ako. At pagkaupo mo, basta mo nalang ibinigay ang potion kay Shen Yueyu. Tumawa ka. Uminom ka. Pero umiling si Shen Yueyu. Tinitigan ka niya ng seryoso. Ayoko. Ikaw ang uminom. Maghihintay na lang ako sa susunod na batch. Gusto niyang sabihin kay Mutong na may kakayahan na siya, pero hindi pa ngayon. Hindi pa oras, wag ka nang makulit. Uminom ka na. Pumikit ka at diretsong inabot ang potion sa kamay ni Shen Yueyu. Biro mo, may kakayahan ka na ba? Uminom ka na. Kung sakaling magkaroon ka ng kakayahan, di ba mapoprotektahan mo ako? Nang marinig ito, nanginginig si Shen Yueyu, walang pag-aalinlangan na tinanggap ang potion at isinubo ito. Para sa lahat, para sa lahat, bumaba si Linangkun dala ang kahon. Dahan-dahan siyang naglagay ng isang potion sa iyong mesa, pagkatapos ay pumunta sa susunod at kumuha ng 2 pa. Ano ito? Tumayo si Qianzun, kinuha ang potion at tiningnan ito nang may pagtataka, biglang dumulas ang kamay. Nabitiwan ang 2 potion, nabasag sa sahig. Magagalit na sana si Linangkun. Biglang may sumulpot sa isip niya na parang putok ng baril. Tito, pasensya na. Kasalanan ko, mali ko. Aksidente kong nabasag ang gamit niyo. Pakiusap, maging mabait kayo at patawarin ako. Humihingi ako ng tawad. Bilang paghingi ng tawad, hiling ko po, pumunta kayo sa basurahan sa labas ng paaralan at putulin ang inyong leg. Nakadaop ang kamay si Qianzun, nakayuko, parang nagbabasa ng dasal. Mabuting bata, pinapatawad na kita. Pagkasabi nito ni Linangkun, nagbago ang kanyang mga mata, naging malabo. Isinara niya ang kahon at, sa gitna ng pagtataka ng mga estudyante, wala na siyang pakialam. Sumulyap sa kanya ang katabi niyang si Liu Ruyan at pabulong na nagtanong, wala ka namang ginagawa, di ba? Wala naman. Pinauwi ko lang yung mabait na tito. Anong masama sa iniisip ko? Actually, bibigyan ko sana siya ng isa pang potion. Tahimik lang, huwag mong hayaang marinig ni Mutong at Shen Yueyu. Maging panatag ka, ordinaryong tao lang sila. Hindi mo alam. Ang kanilang lihim na usapan ay eksaktong naririnig mo, mapagkumbaba. Ah, yan pala ang iyong kakayahan. Umiti ka ng bahagya at sumulyap ang iyong mata. Kay Shen Yueyu na natutulog sa mesa. Naisip mo sa isip, sayang. Simula pa sa orientation, napansin mong may kakaiba kay Linangkun. Ang dala niyang awakening potion ay talagang mabagal na lason. Ang potion na ito ay espesyal na ginawa para sa mga may kakayahan. Kung ang isang may kakayahan ay hindi malakas ang resistensya, sa loob ng isang araw ay papasok na. Hehe, ang magpakita ng lason sa harap ng isang alchemist master. Sayang nga, hindi nagpakita ng kahinaan si Shen Yueyu. Nalungkot ka at hindi mo napigilang abutin ang kanyang ulo. Balak mong gamitin ang lason na ito para pilitin ang alternate personality ni Shen Yueyu na lumabas, at sa gayon ay matakot ka sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos ay maaari kang natural na umatras, at sa pamamagitan ng tamang pagtatanong, malalaman mo kung ano ang kakayahan ni Shen Yueyu. Mapapalakas mo pa ang iyong image bilang mabait na babae. Dahil ang awakening potion na ito ay napakamahal, iniligtas ko ito. Ah, napakadakila ko. Sabay subukan ng kakayahan ni Sumu at ng kanyang grupo. Ngunit natulog na lang si Shen Yueyu. Nasira ang plano. Sa sandaling iyon, isang tao ang mabilis na pumasok sa silid-aralan. Siya ay nababalisa at humihingal, mga kaklase. Ang awakening potion na yon ay peke, may lason. Huwag inumin. Nagulat ang mga estudyante, pero bago pa sila makapagsalita, ilang tao pa ang pumasok. Ang pamilyar na itim na uniforme, ang pamilyar na 3 letra ng E-Ability Bureau. Yumuko sila at humingi ng paumanhin. Ang advisor na si Shen Zekang ay pumasok na nakangiti, mga kaklase, magandang balita. Ang awakening potion na ginawa ng Ability Bureau ay may mataas na tsansa na gisingin ang inyong kakayahan. Kung inumin niyo ito ngayon habang mainit pa. Mga kaklase, hindi lang namin dinala ang tunay na awakening potion, kundi inaanyayahan din namin ang mga mag-aaral na nagising ang kakayahan.
na sumali sa Ability Academy na itinataguyod ng gobyerno. Kung magising ang iyong kakayahan sa unang antas at sumali sa Ability Bureau o Academy, may premyong 10,000 pisong scholarship at tumataas pa ito sa mas mataas na antas. Sana ay masigasig kayong sumali. Pagkasabi niyon, nagsigawan ang buong silid-aralan. Noong una ay nagdududa sila sa mga taong ito. Ngunit ngayon, nandito na ang advisor, kaya siguradong walang problema. Ang maging isang may kakayahan. Sumali sa Ability Academy, at may mga nauna pa, sobrang astig. Mukhang malaki na ang pagbabago ng mundo, naisip mo. Ang awakening potion at ang paglitaw ng Ability Academy, ibig sabihin, sa hinaharap, ang kakayahan ay magiging pangkaraniwan na. Simula ng isang bagong panahon. Pero ano naman ang kinalaman mo riyan? Gusto mo lang ng ordinaryong buhay. O sa madaling salita, isang buhay na walang patayan. Hindi ganoon. Tumingin ka sa baba sa batang babae na natutulog sa iyong balikat, at nakaisip ka ng isang solusyon, kung sasali ako sa Ability Academy. Kung gusto ni Shen Yueyu na iligtas ako, tiyak na sasali siya sa Art Academy. Sa oras na yon, hindi ba natin masusubok ang kanyang talento? Kailangan mo lang magpanggap na may first level talento. Hindi lang nito maluloko ang talento ni Shen Yueyu kundi malilito rin ang mga mata ng iba. Sa panahon ng talento para sa lahat, kailangan ding itaas ng kaunti ang hangganan ng ordinaryong tao, di ba? Perpekto. At sa oras na ito, 2 talento ang bumaba at nagbigay sa iyo ng 2 bote ng awakening potion. Classmate, tandaan na painumin ang iyong katabi ng potion. Tumango at umupo. Si Shen Yueyu sa iyong balikat, parang putik, dumulas pababa sa iyong hita. Wala kang nagawa kundi sumalubong. Binuksan mo ang awakening potion, uminom ng isang higop, pagkatapos ay tapik sa ulo ni Shen Yueyu. Shen Yueyu, gising. Walang reaksyon. Sa oras na ito, si Shen Yueyu ay mahimbing na natutulog, may laway sa gilid ng bibig, tila hindi magigising kahit anong gawin mo. 2 babae sa likod na mesa ay matamis na tumingin sa eksena, nag-thumbs up ng malakas. Ang galing! Pumalakpak si Qianxun sa kanyang dibdib, mayabang na mukha. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Lahat ng merito ay sa akin. Tiningnan ni Liu Ruyan si Tai ng masama, yumuko at bumulong. Uminom ba tayo ng awakening potion? Kung hindi, parang hindi tama. Paano kung magising si Mutong at Shen Yueyu? Kung pumunta sila sa Medical Academy, ano ang gagawin natin? Kinuha ni Ji Qianxun ang awakening potion at ininom ng isang higop. Ganun na lang. Kung magising si Mutong, tayo ay. Ang team na ito, sigurado na ako. Nagalit si Liu Ruyan. Isang talento na uminom ay walang epekto. Akala niya may magandang plano si Qianxun. Hindi niya inaasahan na ganito siya kabisi at hindi natatakot malason. Ngumiti ng misteryoso si Qianxun. Ano bang mangyayari? Baka magkaroon pa ng second awakening. Pagkatapos ay humikab siya. Pumikit siya at sumandal sa hita ni Liu Ruyan. Ang 2 kamay ay mahusay na hinawakan ang kanyang baywang. Huwag kang masyadong walang hiya. Hoy, kailan mo susubukan? Laging bumuntong hininga sa iyong isip. Sa sobrang inip, yumuko ka at pinagmasdan ang mukha ni Shen Yueyu. Habang tumitingin, na-hypnotize ka. Ang balat ni Shen Yueyu ay maputi at malambot. Ang baba ay pahilig sa balikat, ang buong mukha ay mukhang malamig. Nagbibigay ng pakiramdam na parang estranghero, ngunit may halong kahinaan, mukhang madaling apihin. Ang labi ay manipis at malambot, gusto talagang kagatin. Lenan, hindi. Bigla kang nagising, natakot sa ideyang iyon. Kainis, kahit natutulog, ginugulo pa rin ako. Nag-isip-isip. Nagpa siya kang maningil ng interes kay Shen Yueyu. Nehe. Humagikik ka, inilagay ang 2 kamay sa namumulang pisngi ni Shen Yueyu. Kurot at pisil, minsan hilahin ang tainga. Napansin mo, ang mahina personalidad ni Shen Yueyu ay hindi naman masama, maliban sa kabaliwan ngayon na gusto halikan ang sarili. Yenan, kung ako ay lalaki pa rin, ang ganitong mahinang personalidad ni Shen Yueyu. Sobrang angkop para sa pag-ibig, syempre, kung wala lang ang tangang babae at ang mahinang personalidad. Umiling ka at iwinaksi ang kakaibang ideyang ito. Mas mabuting parusahan na lang si Shen Yueyu. Hindi mo kayang talunin ang malakas na personalidad, pero ang mahina naman, kaya mong inisin. Hanggang matapos ang klase, hindi pa rin siya nagising. Inikot mo ang iyong ulo sa pagkainip. Wala kang magawa kundi pa inumin siya ng gamot. Dinala mo siya pabalik sa villa, at hindi mo inaasahang pagkagising niya. Tiningnan ang damit mo, at dahil sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang napangiti at sinabing, Momo. Bibigyan kita ng 2 gold card. Bili tayo ng mga damit. Sa tingin mo, may masamang intensyon ang kanyang mga mata. Mabilis kang umiling upang tumanggi, ngunit naalala ang 10 milyon ng Black Rose na gamot, tumango ka na lang. Pagkatapos ng lahat, isang gold card ay 100 milyon. Kung makuha mo ito mula sa dalagang iyon, diretsyo ka nang magre-retiro. Nang dumating si Shen Yueyu sa Vaikun Bank, agad siyang binati ng manager, Binibini. Ito ang 2 gold card na hinihingi mo.
Hindi niya inaasahan na sa sandaling matanggap niya ang mga gold card at nag-isip ng magandang gabi kasama ka. Biglang may putok ng baril. Lumingon siya at nakita ang dose-dose ng tao na may suot na maskara. May hawak na AK-47, sumugod sila sa loob. Lahat, lumuhod, kasabay nito. Masayang naglalakad ka malapit sa Laikun Bank, nakatingin sa asul na langit at puting ulap, sobrang ganda ng pakiramdam. Munting Shen Yue, nasa palad ko ang iyong buhay hanggang sa matapos ang iyong landas. Totoo nga, kapag malapit sa kanya, umiikot ang utak ko. Pagkalayo, gumising ang buong pagkatao ko. Nanininghal ang iyong mukha, pinag-iisipan mong mabuti ang mga nangyari. Nag-conclude ka, kapag malapit kay Shen Yue, nawawala ang rason, at nahuhulog ka sa kakaibang pakiramdam. Hindi ko nakalimutan, patayin ka, pagkatapos magretiro at mamuhay ng payapa. Iyon lang. Sa sandaling ito, malinaw ang iyong isip, lagi mong naaalala ang misyon ng pagpatay. 20 milyon iyon at paghuhugas ng kahihiyan. Humina ka ng malalim. Bumalik siksiyaw mo upang tingnan kung ano ang nangyayari kay Shen Yue. Umiiyak ba siya? Galit ba o lumabas ang pangalawang personalidad? Kapag nahihirapan si Shen Yue, natutuwa siya. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo ka sa Laikun Bank. 50 metro ang layo sa isang tabong lugar. Kumuha ka ng binokular na inagaw mo at naisip mo may ganito palang magandang pagkakataon. Nagulat ka sa tuwa. Hindi mo inaasahan na may mga tulisan. Ibig sabihin, kailangan ni Shen Yue na kumilos. Agad kang lumayo upang kumuha ng mas magandang kagamitan para sa video. Samantala, sa Laikun Bank, nagkakagulo ang mga tao. Walang nangahas na lumaban dahil ang mga taong ito ay may baril. Makalipas ang 30 segundo. Pagkatapos mag-impake ng ilang malalaking sako, malamig na sabi ng leader, bilisan nyo. Malapit nang dumating ang pulis. Sa sandaling aalis na ang mga tulisan, may isang kasamang ngumiti at lumapit sa leader. Boss, may sasabihin ako, pero hindi niya natapos ang sinasabi niya. Nagsalita ang isang tao, biglang naging matalas ang mga mata, at sa loob ng wala pang kalahating segundo ay pinutol ang mga kalaban. Patay! Patay na sila! Tulong! Mamamatay tao! Isa ba siyang espiya ng Yineng Bureau? Isang may kapangyarihan. Ang galing! Nagulat ang mga tao sa paligid. Lahat sila akala na taga Yineng Bureau siya, kung hindi, bakit niya papatayin ang sarili niyang mga tao? Tiningnan nila ang tanging nakaligtas na kalaban. Pinanood nila siyang lumakad patungo sa dalagang nasa sulok. Magandang araw, Miss Shen. Lumuhod si Zhou Yu. Bihira siyang mang-abala kay Shen Yue, pero habang tumitingin siya, lalo siyang na-excite. Isa siyang asasin ng pamilya Shen, at miyembro rin ng Red Blood Organization. Kahapon ay binigyan siya ng organisasyon ng isang gamot. Matapos inumin ay nagising ang kanyang kakayahan. Dahil ganoon, nang makita ni Zhou Yu na napakaganda ni Shen Yue, nagkaroon siya ng maliit na intensyon. Medyo naglilibak siyang sinabi, Miss Shen, bigyan kita ng isang paraan para mabuhay. Sumama ka sa akin at sisiguraduhin kong mabubuhay ka. Si Shen Yue ay may kalmado at walang emosyong mga mata. Nakaupo lang siya roon, hindi nagsasalita. Wala rin siyang ginagawa. Miss Shen, mukhang mayabang ka pa pala. Nang makita ito, natawa si Zhou Yu at itinaas ang kamay para bigyan ng maliit na leksyon si Shen Yue. Itinaas niya ang kamay hanggang kalahati, ngunit bago pa man ito bumagsak, may butas ng bala sa noo niya. Bumagsak siya paatras. Nakakainip, sabi ni Shen Yue habang nakatayong walang ekspresyon. Lumingon siya sa pintuan ng bangko, tila may hinahanap na may matalas na mga mata. Pagkatapos ng ilang saglit, umiti siya ng bahagya. Mahal ko ni. Alam kong lagi mo akong pinoprotektahan. Mamayang gabi ay gagantihan kita sa likod ng basurahan. Isang batang babae na nakasuot ng floral dress, may dalang maliit na kamera, nakadapa sa lupa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Para siyang isang paparazzi na nagche-check ng kinuha niya. Shit, muntik na akong makita. Huminga siya ng maluwag at tiningnan ulit ang video. Bumalik siya sa likuran, may isip na tumango. Si Liu Ruyan ang pumutok ng baril. Talagang nakakainis. Gusto ko sanang makuha ang video ni Shen Yue na kumilos para magamit ko sa mga susunod. Halimbawa, di sinasadyang ipakita kay Shen Yue at di sinasadyang makita ko rin para may dahilan akong tanungin ang kanyang plano. Kahit itago ni Shen Yue, may paraan pa rin. Pero sina Liu Ruyan at Jensen, mga hangal, ayaw mag-aral, sa halip ay sumusunod sa akin. Kailangan ko nang umalis. Plano ko na lang sa ibang araw. Inisip niya, tinago ang kamera at naglakad patungo sa karamihan. Uwi na ako at mag-isip ng plano. Sa tingin ko, hindi ako napansin ni Shen Yue, may tiwala ako sa kakayahan kong magtago. Sumakay siya ng sasakyan, nagmaneho ng kalahating oras. Habang papalapit sa villa sa labas ng bayan, biglang may ilang nakamaskarang kaaway na lumitaw. Biglang tumalon si Che Dao mula sa dilim, para bang may isang yumo na muling nagbabantay sa obito. Sino kayo? Namumutla ang iyong mukha, patuloy na umuurong ang katawan.
Napapaligid ang iyong mga mata, parang naghahanap ng mabubuting tao sa paligid, pero walang tao sa paligid. Kung papatayin ka rito, perpekto ang ilang na lugar para itapon ang bangkay. Sa ngayon, para kang isang maliit na tupa na bitbit. Nakaharap sa 5 malalaking isda na huli, sobrang takot. Anong gusto ninyo? Tumawag na ako ng pulis. Narinig ang sigaw na ito, umiti ng malamig ang pinuno ng matatapang. Huwag maging kampante. Sabay-sabay tayong umatake. Isa siyang kakayahang may kapangyarihan. Patayin! Sa sandaling iyon, naging seryoso ang mga nakamaskara. Wala nang lumalapit, lahat ay sumugod. Saklolo! Sumigaw ka sa takot, tumakbo at lumingon, mas mabilis pa sa ordinaryong tao. Mukhang isa siyang first-level speed ability user. Patayin natin siya. Baka bigyan tayo ng organisasyon ng gantimpala para gisingin ang demonyo. Nasa unahan si Zhu Fei na puno ng excitement, sinundan ng 4 pang nakamaskara. Parang hahabulin ka nila. Pagkalipas ng ilang segundo, pumutok. Nang itataas na niya ang malaking espada para tamaan ka, umalingaw ang putok, tumama sa gitna ng kanyang noo. Ano? May armas at sniper pa. Mabuti, mabuti. Natigilan ang 4 na nakamaskarang nasa likod. Tatalikod sana sila para tumakbo, pero ilang hakbang pa lang, 4 na putok. 4 silang bumagsak, isa na lang ang natira, hawak ang kanyang nabasag na hita. Sumisigaw sa matinding sakit, patayin mo ako, patayin mo ako, pakiusap. Tinitigan mo siya mula sa malayo, parang natatakot lumapit, pero sa isip mo ay may binubulong. Organisasyong dugo, buriu ng kakayahan, ipinapadala ka, Liu Ruyan. Alam mong si Liu Ruyan at Qian Sun ay sumusunod sa iyo, at alam mo ring maraming mamamatay tao ang nakabantay sa paligid ng villa, at ang mga mamamatay tao na ito. Mula sa kanilang sinasabi, sila ay miyembro ng organisasyong dugo, pumunta rito para patayin ka. Bobo ng buriu ng kakayahan, bobo ng pagpapadala sa iyo. Galit mong sinabi sa isip. Sa isang iglap, naunawaan mo ang dahilan at resulta. Ilang araw bago ito, sa Aikong Plaza, ang bituin na nagngangalang Kongkong ay ginamit ng ilang tao sa Bureau ng Kakayahan para mangisda. Gusto nilang mahuli si Obito at mahuli ang mga miyembro ng organisasyong dugo, ngunit hindi sila nagpakita. At dahil lagi kang puro prutas, naging dahilan ito para maghinala ang 3 tao mula sa Bureau ng Kakayahan, at sa huli ay nalaman nila na isa kang may kakayahan. Ang pinaka-nakakatakot ay ang organisasyong dugo ay natunton ang iyong villa sa pamamagitan ng maliliit na bakas. Sa pag-iisip nito, may isa ka pang bagay na gustong tiyakin, kaya nagkunwari kang matapang, lumapit at tiningnan ang natitirang lalaki. Nanginginig na tinanong, sino ka? Bakit mo ako gustong patayin? Ako ay tagapaglinis ng Blood Organization. Ibig sabihin, ang mamamatay tao sa loob. Sinabi sa amin ng network ng impormasyon na may isang ability user dito. Patayin mo at makakakuha ka ng isang awakening potion. Ngayon ko lang nagising ang kakayahan ko, paano mo nalaman? Maghintay ka ng sagot. Isang tiyak na sagot. Ito ay tungkol sa kung nalantad ang 2 kong anyo. Hindi ko alam na ikaw pala ay isang ability user. Ang natanggap naming impormasyon ay pumunta sa villa na ito, patayin ang isang itim na nakadamit na wala pang 1.5 metro ang taas. Iniisip ni Zhu Fei na kilala mo ang may-ari ng villa. Itinuturing ka rin bilang isang ability user. Pakiusap, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Sumabog ang ulo niya. Ang malas ko naman. Nahimatay ako. Pasensya na, totoo kang. Nawawala ang dialogo, pinalitan ng maikling pagsasalita, hindi ko alam ang nangyari. Natakot si Mutong. Dapat tayo nang kumilos kanina. At bakit mo ako pinatira ng buhay? Tingnan mo ang sinabi niya sa huli, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Si Mutong ay isang mabait na tao. Paano siya makakapatay? Sa tabi, isang matangkad at isang pandak na babae, kaya naman. Dali, tumungo sa direksyon ng villa. Si Mutong ay isa ng ability user. Oras na para makita niya ang madilim na bahagi ng mundo ng mga ability user. Ito ba ang unang aralin para kay Mutong? Tingnan mo ito. Lahat ay nawawala. Ang kakaibang eksena. Ano yon? Qian Sun, saan mo nakuha ang napakalakas na likido na yan? Paano nangyari yan? Maganda ito para sa paglalakbay at pamamalagi sa bahay. Lale, may darating. Tahimik lang. Tara, magtago tayo. Ito ay, Yinan, Momo, bakit ka nakahiga dito? Momo, ano nangyari sa'yo? Na-headstroke ka ba? Narinig ko na para sa headstroke. Pwedeng gumawa ng artificial respiration para iligtas. Mutong, huwag kang matakot, nandito ako. Enan, bakit hindi malambot ang mukha? Natuklasan ko na ang hinalikan ko ay hindi naman matamis na labi. Natakot ako, itinaas mo ang iyong basang palad at hinampas ang namumulang pisngi ni Shen Yueyu. Galit na sabi ni Meihaw, isa kang henyo. Ginamitan mo ng artificial respiration ang nasasakupan mo. Pagkatapos, tumalikod ka at dumiretso sa villa na nakataas ang ulo habang nakabuka ang bibig. O CJ, ang aga naman gumising.
Nagkunot noo si Shen Yueyue, puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Sunod ka agad sa kanya. Akala mo ngayon mo na makakamit ang kalayaan mula sa pagkabagot. Sayang talaga. Sayang talaga. Pagpasok sa villa, nagtaka si Shen Yueyue at nagtanong. Momo, bakit ka nahimatay? Napairap ka at basta-bastang gumawa ng dahilan. Nagugutom ako. Nahimatay dahil sa heatstroke. Nainis ka na lang. Balak ko sanang kumuha ng armas para disiplinahin ang 2 pilyong iyon, pero hindi ko inaasahan itong pangyayari. Nakaaksaya ng maraming oras. Sinundan din ako ng tangang ito. Tara, kumain na tayo. Gutom din ako. Ngumiti ng tanga si Shen Yueyue, hindi na ipinagpatuloy ang usapan. Shen Yueyue, seryosong sabi, huwag kang sumunod sa akin. Pangako ko, hindi ako manonood ng palihim. Kumindat si Shen Yueyue, tumalikod at bumaba sa hagdan. Bumuntong hininga siya sa puso. Malapit na naman. Kailan kaya ako magiging lantad? Ang galing kaya kung magtiwalaan tayo. Sa loob ng kwarto, nagbukas ka ng iyong kamao. Isang maliit na itim na hidden camera ang lumitaw. Zayu Qianxun, maliit na liruyan. Naitala ko na ang usapan nyo. Kung magulo pa kayo, pareho kayong papaluin. Ngumisi ka ng bahagya. Itinago mo ang kamera sa tabong kahon sa dingding. Naghanap ka sa aparador at kumuha ng itim na damit na pambabae. Nang makita mo ang puting medyas sa loob, nag-alinlangan ang iyong tingin. Sa huli, pinili mong ilabas ito. Para subukan si Shen Yueyue. Siguradong hindi dahil gusto kong isuot ito. Makalipas ang 5 minuto, malapit ka nang buksan ang pinto. Narinig mo ang mga yabag. Kahit mahina ang hakbang, iyon ay narinig mo. Ang personality na ito ay tila hindi seryoso. Pagdating mo sa sala, itinaas mo ang iyong kamay na parabang espada. Walang awa mong hinampas ang ulo ni Shen Yueyue. Kung ganyan ka, hindi na kita kalaro. Iniba ni Shen Yueyue ang usapan, napatitig sa iyo ng may paghanga. Wow, Momo, ang ganda ng suot mo. Sa susunod, ako naman ang magsusuot ng puti, ikaw itim. Mag-match tayo. Aba, ayaw ko. Sige, ikaw pink, ako naman white stockings. Medyo nainis ka. Ang babaeng ito. Isinama mo si Shen Yueyue para kumain ng lucifen. Pagkatapos, lumabas ka ng tindahan gamit ang dahilang bibilhan mo siya ng milk tea. Hindi mo naman talaga gustong saktan si Shen Yueyue. Pagkatapos ng lahat, iyon ay kasalanan ng split personality. Ano naman ang kasalanan ng personality na yon? Pero pasensya na Ako ay isang assassin. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Hanggang alas 8 ng gabi, tuluyan ng dumilim ang gabi. Hindi ka na bumalik sa tindahan ng lucifen. Hindi rin tumawag si Shen Yueyue kahit mensahe ay wala. Sobra na kaya ako. Hindi, si Shen Yueyue ang sobra. Nahihiya ang iyong mukha. May pagkabalisa sa iyong puso. Patuloy mong iniisip kung tama ba ang ginagawa mo. Kahit papaano, ang sama ng pakiramdam ngayon. Wala iyong sobrang sarap na pakiramdam. Siguro hindi naman masyadong matindi ang personality disorder. Dala ang ganoong pag-isip. Napangiti ka na lang at naglakad papunta sa villa. Madali kang umakyat sa bubong. Ang sakit ng puso ko. Suntukin ko na lang sina Qianxun at Liruyan. Binunot mo ang 2 kutsilyo. Parang anino kang bumaba sa ilalim ng balkonahe. Papunta ka na sa sala nang mabigla ka sa basag na screen. Yenen, nanlaki ang mata ni Liruyan. Nagpupumiglas siya para itulak ang gintong buhok na ahas na nakabalot sa kanya. Yenan, kumurap si Qianxun at patuloy na kinagat ang labi ni Liruyan nang hindi lumuluwag. Mahigpit na magkayakap ang 2 kamay. Ilang minuto ang lumipas bago nakalaya si Liruyan. Namumula ang mukha niya. Bigla siyang may baril sa kamay at itinutok ito sa noo ni Qianxun. Gusto mong mamatay? Hindi niya inaasahan na hahalikan siya ni Qianxun at biglaan pa. Iyon na ay halik. Pero pumikit si Qianxun at buong pagmamahal na sinabi. Gusto kita. At alam kong gusto mo rin ako. Sana hindi na tayo maglinlang sa isa't isa. Okay, sa taas, narinig mo ang mga salitang iyon. Nakaramdam ka ng kakaiba. Parang naintindihan mo pero parang hindi rin. Hoy, inis. Ngumisi ka at bumalik sa bubong. Maglulukso ka na pauwi nang may marinig kang matamis na boses. Mahal, hinintay na kita. Ako ay naparito upang magbayad ng utang na loob. Sa isip mo, nagmura ka. Binulot mo ang 2 kutsilyo at hinarap ang babae. Isang hampas. Halos sa loob ng ilang segundo, nakapagtaga ka ng ilang beses. Pero lahat ay sumablay. Mahal, bakit mo ako sinasaktan? Ang sakit talaga. Ngumiti si Shen Yueyue. Nakatalikod ang mga kamay, siya ay patuloy na umiiwas. Walang balak na gumanti. Ako talaga ay naparito upang magbayad ng utang na loob. Dinilaan niya ang kanyang pulang labi. Patuloy siyang umatras, at ikaw ay hindi pa rin nagsasalita. Samantala, tumalon ka at bumaba. Mabilis kang tumakbo at nawala sa dilim. Sa isang iglap, maraming kilometro na ang layo mo. Mad, sinong gago ang nagulat? Red Organization. Si Liruyan, si Shen Yueyue. Oh, may kakayahang mag-locate ang hayop na ito. Sa isip mo, nagdaan ang maraming haka.
Sa huli, nakatutok ka kay Kyang-sun, ang gintong buhok na ahas. Naalala mo ang eksena sa sala, ang gulat ni Liu Ruyan at ang pagbunot niya ng baril. Desidido kang kahit mabilis ang relasyon nila, hindi ito ganito kabilis. Isang dahilan lang, inasahan ni Kyang-sun na darating ka. Gumawa siya ng palabas para maantala ka. Bahala na, takbo muna. Itinago mo ang mga kutsilyo. Lalong naging seryoso ang mukha mo. Tumakbo ka ng 30 milya. Dumating ka sa isang tiwangwang na lugar. Tumingala ka sa langit. Nakatakip ang buwan sa ulap. Madilim ang paligid, parang may pagpatay at takip. Wala kang kape na gusto. Hindi pa rin ako naniniwalang kaya mo akong talunin. Nanlamig ang iyong mga mata, lumabas ang balak na pumatay. Ayaw niyang maintindihan. Ang lahat ng bakas ay wala sa harap ng ganap na puwersa. Kung maglakas loob kang sumunod, ito na ang iyong libingan. Hindi ka maililigtas ni Jesus, sabi ko. Dumadaan ang oras bawat segundo, dahan-dahang dumarating, ginugulo ang iyong puso. Tahimik na gumapang ang buwan mula sa dilim. Mahigit 3 minuto na ang lumipas. Yenan, hindi kaya hindi siya sumunod? Medyo nagsiselos ka. Hindi ka gaanong naniniwalang ang baliw na babaeng si Shen Yuiyu ay madaling sumuko. Isa pang minuto ang lumipas. May pag-aalinlangan ka, pero hindi ka na nagtagal. Tumakbo ka na lang sa isang direksyon. Inabot ng 5 minuto bago makabalik sa food street ng bayan. Boss, iyong fox mask. Sanay na kamay na naglalagay ng mantika, nagbubuhos ng butter, cosplay. Pabaya mong sabi, tapos nagtanong ka, boss Boss, malinis ba itong pritong itlog na basket? Masarap ba? Kumulot ang noo ng boss. Wala kang alalahanin, sobrang malinis, garantisadong masarap. Masarap na sumabog. Pumait ang kanyang mga mata, tumalikod at kumuha ng mga sangkap. Sibuyas, bawang, maliit na pugita. At ilang itim na pulbos. Ano itong itim na pulbos? Tanong mo ulit. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot ang boss. Yumuko na lang siya at nakatutok sa paggawa ng pritong itlog na basket. Ilang minuto ang lumipas. 2 gintong bombang bola ang natapos gawin. Ibinigay niya ito sa iyo na nakapak, puno ng tiwala sa mukha. Garantisadong masarap hanggang sumabog. Boss, may buhok ba to? Mukhang bombang piyos, sabi mo na nakapikit, umatras ng ilang hakbang. Kung gusto mo kainin, kung hindi, huwag. Nagbago ang kulay ng mukha ng boss. Dumampot siya agad ng bombang bola, bago pa man ihagis, biglang tumigil ang kilos. Tumayo siyang natigilan, pagkatapos ay bumagsak pa atras. May nahimatay. Tawagan ang 120. Kanina lang ako nanonood, itong nakaitim ang may kagagawan, sabi na natatakpan ng mahigpit. Talagang may problema. Pulihin siya. Bigla. Napako ang tingin ng mga tao sa paligid sa iyo, mabilis silang lumapit at pumaligid. Blood Organization, nasa malapit si Shen Yuan. Sumabog ang panganib sa iyong puso. Tumalon ka ng malakas, biglang nawala sa kinatatayuan. Nang hapon na yon, nagpakuha ka ng impormasyon tungkol sa Blood Organization. Balak mo pagkatapos turuan ng leksyon sina Qian at Sun, pumarito at patayin ang ilang miyembro ng Blood Organization. Pero nagbago ang plano, araw-araw nakasalubong si Shen Yuan, yung boss ng bombang bola kanina. Nakita mo sa katawan niya ang amoy ng dugo, walang duda, isa siyang bombang may kakayahan. Yung ginawa niyang bombang bola ay totoong sumasabog, pagkain mo sa sabog, masarap hanggang sumabog. At yung mga taong nakamasid sa paligid, sila ay mga miyembro ng Blood Color Organization, nakakainis na Shen Yuan. Ganito kalalim ang laro, nagtatago sa dilim, di ba? Nagnitnit ka. Naging mabilis ang paghinga, lumabo ang paningin, pati mga galaw ay bumagal. Akala mo hindi na hinabol ni Shen Yuan, pero pala't nagtatago lang siya sa dilim, yung boss hindi ikaw ang nagpabagsak. Kung ganoon, si Shen Yuan lang. Ilang minuto ang lumipas. Nahilo ang ulo mo, huminto sa harap ng isang tindahan, biglang kumuha ng kutsilyo at sinaksak sa braso, para pilit na manatiling gising. Kaibigan, gusto mo bang uminom ng kape? Maid calf, welcome po, master. Sa sandaling iyon, narinig mo ang malumanay na boses ng babae, tumingin ka pa itaas. Nakita mo ang isang babaeng nakasuot ng maid calf outfit na nakatayo sa harap mo. Puno ng ngiti ang mukha ng dalaga, hawak ang isang tasa ng mainit na kape, ang bango ay dumating, gusto mo bang uminom ng kape? Para pampagising, lumuhod ang dalaga, inihandog ang kape sa harap mo. Pero hindi ka nagpasalamat, kumuha ka ulit ng kutsilyo at bigla itong itinutok sa noo niya. Shen Yuan, mamatay ka. Kinagat mo ang dila, gamit ang huling hiwaga ng isip, gusto mong patayin ang babaeng nasa harap. Ang sama mo naman, nahuli na agad ako. Ang dalaga ay si Shen Yuan. Hinubad niya ang peking balat sa mukha, dahan-dahang hinugot ang kutsilyo sa noo, pero nakangiti pa rin siya. Parang walang nararamdamang sakit, babe, bakit hindi ka sumusunod? Nagbabalik ako ng utang na loob, karga kanya papasok sa maliit na kwarto ng calf, babe. Ngayon, sa akin ka lang mapapabilang. Sa sandaling dumampi ang katawan mo sa kama, bigla kang tumalon mula sa pagkakahilo.
Hinawakan mo ang kape sa mesa at ibinuhos, biglang nawala ang damit mong basang-basa. Buti, yun ang unang reaksyon mo. Pero nang itaas mo ang paa, natulala ka sa eksenang nasa harap, ang aparador, ang pinto, at mga poster na nakadikit sa dingding. Ay yung kwarto kung saan ka nawalan ng malay dahil sa kape ng miss. Ito ay isang silid na pamilyar at hindi pamilyar. Sa harap, si Shen Yueyu na nakasuot ng pajama na may teddy bear. Nakayuko at nakangiting papalapit, mahal, paano ang panaginip na ito? Nagulat ang isip mo, panaginip. Ito ay isang panaginip. Nalilito ang utak, maraming misteryo sa sandaling ito ay biglang nalinaw. Bakit naging kwarto ni Shen Yueyu ang calf na ito? Bakit nakasuot ng maid outfit si Shen Yueyu? Yung bombang maliliit na bola kanina, yung itim na sahog, pulbos ng kape. Kaya pala hindi mo siya nalagpasan, simula nang makita mo si Shen Yueyu. Wala ka ng malay, nahulog ka na. Talaga bang natalo na naman ako? Pangatlo na to, natawa ka na lang ng mapait. 3 beses na natalo sa isang tao, pareho pa ng paraan. Hay, napabuntong hininga ka. Tumingin ka kay Shen Yueyu, ito ba ang kakayahan mo? Hypnosis, paggawa ng panaginip. Napangiti si Shen Yueyu, mahal, nagbabalik ako ng utang na loob, salamat sa pagtulong mo kanina. Kung hindi, ako na mahinang babae ay malalagay sa panganib. Pumulot ang noo mo, nagbibiro ka, ako pa ang makakapagligtas sa'yo. Habang nagsasalita, napansin mo ang gamit sa kama, sumilay ang liwanag sa mata mo, at binago ang sasabihin, paano mo ako babayaran? Huwag kang matakot. Ano, pwede lahat? Mabuti naman. Totoo nga. Talaga bang panaginip ito? Kung gayon, magagawa ko ang kahit ano.